Ang dalagitang ito ay dumalo lamang sa isang masquerade ball. Ngunit sa di sinasadya ay ginahasa siya ng isang lalaking nakamaskara. Ngayong gabi ay inimbitahan ni Yuri ang tatlo niyang matatalik na kaibigan na nakamaskara sa isang nightclub. Hindi lang ito isang party, kundi pati na rin ang proposal ng boyfriend ni Minji. Pagkatapos ng matamis na proposal, matalinong tumayo si Minji at umalis. Hindi niya inaasahan na pagkatapos magpaalam kay Yuri, lumingon siya at inimbitahan ang malamig na kagandahang si Yuna na magkita sa isang hotel room. Ang mas masahol pa ay ang mensaheng ito sa pakikipag-date ay nakita ni Che, ang pinakamakatarungan sa grupo. Hindi niya maitago ang kanyang mga saloobin at agad na tinawag si Yuna upang tanungin. Si Yuna, na medyo natataranta, ay nakita na hindi siya makatakas kay Che. Sa wakas ay ginamit niya ang emosyonal na panlilinlang, na direktang sinasabi na ngayon ang maligayang araw ni Yuchajun at huwag sirain ang mood ng lahat. Gayunpaman, si Che ay matigas pa rin at hindi nakikinig. Siya ay isang bagong abogadong puno ng katarungan. Kaya't hinila ni Che si Yuna pabalik sa dance floor ng nightclub. Nang buksan niya ang kanyang bibig upang mahalin si Yu Cheo, hinawakan niya ang kanyang tiyan at naramdaman ang paggalaw ng fetus. Lumabas na siya ay 4 na buwang buntis. Bagamat si Yu Cheong ay anak ng isang mayamang pamilya, siya ay paralisado noong bata pa siya, kaya't ang kanyang mga binti ay hindi maganda. Siya ay may mabait na personalidad ngunit medyo walang tiwala sa sarili. Si Yu Cheong ay palaging nagpapasalamat at masaya na makasal kay Minjay na nakita si Yuri. Ang pag-asam para sa kasal at ang paparating na anak ay sa wakas ay nakaantig sa puso ni Che. Hindi niya sinabi ang sikreto na natuklasan niya, ngunit sa halip ay nagbigay ng mga pagbati kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng party, ang 4 ay isa-isang sumakay sa taxi pa uwi. Lalo pang naramdaman ni Che habang nasa taxi na may mali. Malinaw na may relasyon si Yuna kay Minji dahil sinabi ni Yujeong na buntis siya. Hindi ako makapagsalita, ngunit sa tingin ko mali ito. Nasaan ka? Kausapin mo ako. Hindi niya magawang manatiling nakatayo, kaya sinabi niya sa driver na bumalik sa hotel, kumatok sa pinto ng kwarto ni Minji. Mukhang nagulat si Minji. Inaasahan niyang darating si Yuna upang samahan siya, ngunit si Che ang naghihintay. Gusto niya siyang kausapin ng seryoso. Buntis si Yujeong. Magpapakasal na kayo. Huwag kang maging taksil kay Yujeong, Minji. Pero tumawa lang siya at sinabing napaka-inosente niya. Ang pagputol ng komunikasyon kay Yuna ay hindi isang desisyon na gagawin niya dahil ang tunay na mukha ni Yuna ay isang masamang babae. Nagpapanggap siyang isang taga-disenyo, ngunit sa katunayan ay isang madam ng nightclub. Dahil ang ilang mga customer ng nightclub ay may mga espesyal na kagustuhan, sadyang nilapitan niya ang mga mayayamang babae tulad ni Yul Chang at Che at naghanap ng mga koneksyon mula roon. Nang marinig ito ni Che, lalo siyang nagalit. Ininom niya ang buong baso ng alak sa mesa at nagtungo upang ayusin ang mga bagay kay Yuna. Hindi niya inaasahan na mahilo siya at bumagsak. Lumabas na aksidenteng nakainom siya ng alak na may pampamanhid na inihalo ni Minji. Nang magising muli si Che, natuklasan niya na may isang lalaking nakasuot ng puting maskara na may letrang A ang gumagawa ng maruming bagay sa kanyang katawan. Kinuha ni Che ang matulis na bagay sa tabi niya at sinaksak ang kalaban. Sinamantala ko ang pagkakataon upang tumakas mula sa pinangyarihan, ngunit ang nakakagulat ay kinaumagahan, natuklasan ang bangkay ni Minji. Dahil si Minji ay anak ng konsehal na si Jai, ang kaso ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Bilang huling hinala na nakasalamuhan niya, ang 4 na babae ay ipinatawag lahat ng pulisya. Sa panahon ng pagtatanong ng pulisya, natuklasan ni Che na ang larawan ng sugat ni Minji na ipinakita ng pulis ay wala sa posisyon kung saan siya kumilos ng gabing iyon. Dahil dito, napagtanto ni Che na marahil ay may isa pang lalaki sa lugar na iyon ng gabing iyon, ang lalaking nakamaskara na gumahasa sa kanya. Sinubukan ni Che na magsumbong sa pulisya tungkol sa nangyari sa kanya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama, si Chairman Kang. Bagamat si Che ay isang anak sa labas, ayaw niyang malantad ang iskandalo nito dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang reputasyon. Nang umalis siya sa istasyon ng pulisya, idineklara ni Chairman Kang na ito ang huling pagkakataon na tutulungan niya si Che. Simula ngayon, kailangan niyang pagsikapan na maging malakas ng mag-isa, ngunit hindi niya malampasan ang balakid sa kanyang puso. Pagkaraan ng isang linggo, dinala pa rin ni Che ang mga damit na suot niya nang gabi na siya ay ginulo sa istasyon ng pulisya upang magreklamo. Gayunpaman, binigyan na ng babala ni Chairman Kang ang pulisya ng maaga. Hindi siya gustong maghanap ng gulo. Hindi lang niya bastos na pinalaya si Che, ngunit sinabi rin niya na walang hiya siya at inilantad ang kanyang sariling kahihiyan. Walang ibang matatakbuhan si Che at naisip pa niyang mamatay. O baka may isang prosecutor na handang tumulong at magpatakbo ng safety test ni Minji para sa kanya. Kinumpirma na si Minji at ang masamang tao ay hindi iisang tao. Mabilis na nalutas ang kaso. Ang salarin ay si Yuna. Ayon sa investigasyon ng pulisya, may damdamin din si Yuna para kay Minji at nang makita niya itong magpakasal sa ibang babae, naisipan niyang saktan ang isang tao dahil sa selos. Nang kunin si Yuna, ang natitirang 3 babae sa grupo ay nagtipon. Nauna si Hermie na ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Yuna. Hindi siya isang taga-disenyo, kundi isang madam ng bar na sinakripisyo ang kanyang sarili para maging elite, na nilalapitan at nakikipagkaibigan sa kanila. Mariing tinanong ni Che kung bakit niya ginawa iyon. Biglang sumigaw si Yuna na sinasabing bagaman nagsinungaling siya, ang kanyang pagkakaibigan sa 3 ay hindi peke. Hindi talaga niya pinatay si Minji, ngunit ang mga salita ni Yuna ay mabilis na nalunod sa kaguluhan dahil nawalan ng malay si
si Yu Chaejun. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang binti at nawala ang kanyang sanggol. 9 na taon ang lumipas. Malapit nang magpakasal si Yu Chaejun muli. Ang kanyang asawa sa pagkakataong ito ay si Dahyok, na dati ay isang guro sa orphanage. Matapos maging fiancé ni Yulheo, siya ay itinalaga sa isang mahalagang posisyon sa negosyo ng pamilya. Walang talento sa negosyo si Dahyok, gusto lang niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mangagaw ng mga mapagkukunan at magtayo ng isang orphanage. Alam ni Yeo Yeon-hee na mali ang ginagawa ni Jerhoy Opa, ngunit sayang, siya ay isang taong bulag sa pag-ibig. Pinigilan ni Jerhoy Opa ang pagtutol ni Yeo Yeon-hee sa pamamagitan lamang ng ilang halik. Si Chae naman ay naging isang sikat na abogado. May damdamin siya para sa isang lalaki na nagngangalang Ganghu. Sa loob ng maraming taon, hindi sumuko si Chae sa paghahanap ng maskara. Pumunta na siya sa maraming tindahan at nightclub, ngunit hindi niya mahanap ang maskara. Ang letrang A na suot ng lalaki nang salakayin siya. Sa proseso ng paghahanap, kinuha niya ang isang kaso na may kaugnayan sa pulis na nang insulto sa kanya noon. Nang makuha niya ang impormasyong ito, madali niya itong ginawang kanyang espiya. Simula ngayon, basta't may kaso na may kaugnayan sa maskara, kailangan niya itong ipagbigay alam sa kanya kaagad. Di nagtagal, tumawag ang pulis. Nahuli nila ang isang mayamang binata na may maskara na tugma. Agad na sumunod si Chae. Ang estilo ng maskara ay talagang magkapareho. Ngunit sinabi ni Kiho na ang maskara ay kinuha mula sa bahay ng kanyang ama, si Mayor Dung. Ito ang tanging palatandaan at pag-unlad, kaya hindi ito maaaring baliwalain ni Chae upang lapitan siya. Nagsinungaling si Chae na gusto niyang pumasok sa politika at kailangan niya si Mayor Dung bilang suporta. Dahil kailangan niya ng tulong ng tao, sinimulan siyang utusan ni Mayor Dung. Mayroon siyang isang piraso ng lupa na binili gamit ang iligal na pera at pansamantalang ibinigay kay Chae. Upang matulungan si Mayor Dung na gawing legal ang paggamit ng lupa, ginamit niya ang kanyang relasyon sa kaibigan at sinabihan ang korporasyon ni Yu Chaejun na magtayo ng isang cultural and art center sa lupang iyon. At hinayaan niyang maging senior manager ng hotel si Hemen. Bukod pa rito, palaging hinihiling ni Mayor Dung kay Chae na alagaan ang kanyang anak na madalas gumamit ng gamot at ang kanyang asawang maisakit sa pag-iisip dahil si Mayor Dung ay may mga lihim na relasyon sa labas. Ang kanyang asawa ay alam lang kung paano saktan ang sarili upang magprotesta. Sa bawat oras na siya ay nasasaktan, ito ay nakakaakit ng pansin ng media. Sa huli, hindi na niya kinaya at pinatay si Mayor Dung. Kung siya ay namatay, ano ang mangyayari sa plano ng pagtatayo ng lupa? Tinulungan ni Yoo Cheong at Hemi ang lahat para sa malaking proyekto na ito. Kung nabigo ito, ang korporasyon ni Yoo Cheong ay maaaring maging bangkarote. Si Hemi ay tatanggalin din sa hotel. Pagkatapos ay nakilala ni Chae ang asawa ng alkalde. Sumisigaw pa rin siya ng ligaw, ngunit sa kanyang mga salita ay ipinahayag ang isang babaeng nagngangalang Emily. Sinabi niya na ang lahat ng mga trahedya ay nagsimula sa kanya. Sa libing, ang paglitaw ni Emily ay ikinagulat ng grupo ni Chae dahil siya ay ang matagal nang nawawalang si Yuna. Si Yuna ay nag-makeup ng pula at may pulang payong na hindi bagay sa okasyon. Mukha siyang bumalik mula sa impyerno. Binati niya ang mga babae, lalo na si Chae. Pagkatapos ng libing, muling nagkwento si Yuna sa 3 babae. Ngunit ang kapaligiran ay parang may tensyon. Si Hermie ang unang ayaw makita siya. Si Yuna ay nasentensyahan ng 15 taon sa bilangguan noon, kaya paano siya naging kabit ng alkalde? Mukhang nagsisinungaling pa rin si Yuna. Lumabas na 5 taon na ang nakalipas, siya ay pinalaya ng isang misteryosong mayamang tao. Binigyan siya ng taong iyon ng pera at hiniling na umalis sa Korea. Pagkatapos noon, pumunta si Yuna sa Estados Unidos. Nakilala niya ang kanyang magiging asawa at nagkaroon ng isang anak. Gayunpaman, isang araw, ang kanyang asawa at anak ay nawala. Upang mahanap sila at makabalik sa bansa, nagsimulang magtrabaho ng husto si Yuna upang mabilis na makaipon ng pera. Nilalapitan niya si Mayor Dung na bumisita sa New York at naging magkasintahan sila. Hindi nagpaliwanag si Yuna sa detalye, sinabi lang niya na siya ay nagpakabuti sa kulungan, kaya siya ay pinalaya ng mas maaga at pagkatapos ay nanirahan sa Amerika. Nang marating niya ang puntong ito, tiningnan niya ang oras at nakitang gabi na, kaya nagpaalam siya. Umalis siya, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang habulin siya ni Chae. Hinila niya si Yuna at tinanong siya tungkol sa kanyang tunay na layunin sa pagbalik sa bansa. Sa loob ng ilang taon, naglakbay si Chae sa lahat ng dako at nagtanong-tanong para sa balita tungkol kay Yuna. Tinanong siya kung may iba pa bang lalaki sa silid ng gabing nangyari ang krimen, ngunit palaging iniiwasan ni Yuna ang tanong. Ngayon na bigla siyang bumalik, tiyak na mayroon siyang ibang plano. Unti-unting nawala ng pasensya si Yuna sa pagtatanong ni Chae. Galit siyang sumagot na hindi siya ang pumatay kay Minji, at ang huling taong pumasok sa silid ni Minji ng gabing iyon ay si Chae. Dahil sa sikretong ito, hindi sila makatakas sa kanilang relasyon. Pumunta si Chae sa club at tinanong si Kiho kung bakit biglang pinatay ni Rayon si Mayor Dung sa party. Sumagot si Kiho na ang lahat ay dahil kay Yuna. Bagamat maraming kabit si Mayor Dung, si Yuna lang ang nakatanggap ng kanyang mana. Kaya naman nagalit si Hwareyon. Hindi niya matiis na agawin ng isang kabit ang mga bagay na pag-aari niya. Kasama sa mga ari-arian na ibinigay ni Mayor Dung kay Yuna ang lupa na pinuhunan ng kanilang grupo. Sinabi ni Chae sa kanyang mga kaibigan na ang lupa ay pag-aari na ni Yuna. Nagulat sina Emmy
at Yuyon. Nangangahulugan iyon na kung gusto nilang ipagpatuloy ang negosyo, kailangan nilang makipag-usap kay Yuna. Sa gabi, dinala ni Che ang kanyang mga kaibigan sa tirahan ni Yuna. Nakakagulat, siya ay naninirahan sa hotel kung saan namatay si Minji noong nakaraang taon. Hindi matigas ang ulo ni Yuna tungkol sa lupa, kaya ginamit niya ito bilang isang pusta upang makipag-ugnayan sa kanilang tatlo. Kung kaya nilang patayin ang kanyang dating asawa, ibabalik ni Yuna ang lupa kay Che. Ngunit si Ben ay isang kriminal. Ayaw ni Che na pumayag sa kahilingang ito, kaya galit siyang tumalikod at umalis. Gayunpaman, hindi niya isinuko ang lupa. Hindi lang siya naniniwala sa mga salita ni Yuna. Siya ay isang tusong tao, at kung mabilis silang pumayag sa kanyang kahilingan, natatakot siya na lalaruin lamang sila. Dinala ni Che ang dalawa pang babae sa rooftop upang pagmasdan ang lupa na pag-aari na ni Yuna. Ang Angel Love Orphanage, na itinayo ng pamilya ng Yujeong Financial Group, ay matatagpuan din dito. Plano ni Che na mangampanya sa orphanage, na nagpapahayag ng kanyang intensyon sa lupain ni Yuna, na itinuturing na isang tahimik na hamon. Umaasa si Che na ang tatlong tao ay maaaring gumawa ng isang pangako na sumulong at umatras ng magkasama dito upang mabawi ang lupa mula kay Yuna. Ang dalawa pa ay walang mas magandang plano kundi sumang-ayon na panigan si Che. Sa araw ng kampanya, pumunta si Che sa orphanage. Sa makitid na pasilyo ng orphanage, isang lalaking nakasuot ng maskara na may letrang A ang papalapit sa kanya. Ang kanyang figura ay eksaktong kapareho ng lalaking sumalakay sa kanya noon. Nataranta si Che at nanginginig ang kanyang mga binti at bumagsak sa lupa. Ngunit nang tiningnan niya ng mas malapitan, isa lang itong batang lalaki. Ngunit ang batang lalaki ay nakasuot ng A na maskara na hinahanap niya. Nagmamadaling sinubukan ni Che na alamin ang pinagmulan ng maskara. Natuklasan niya na may isang guro na nakatayo sa labas ng pinto na nagbibigay ng mga maskara sa bawat bata. Sinabi ng guro kay Che na ang mga maskara ay donasyon ng tindahan ng stationery sa harap ng orphanage. Nagpaimbestiga si Che sa tindahan ng stationery na nagbebenta ng mga maskara. Ngunit ang may-ari ng tindahan ay isang ordinaryong tao, walang kakaiba sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, muling iniulat ni Pulis Kia kay Che ang isang bagay. Sinabi niya na binasag ng pulisya ang isang underground na kasino. Ang kasino na ito ay may kaugnayan sa A na maskara. Nang dumating siya sa istasyon ng pulisya, nalaman ni Che na ang kasino na ito ay may patakaran na magsuot ng maskara kapag naglalaro. Isa sa mga manlalaro na naaresto ay nakasuot ng orihinal na A na maskara. Ang taong nakamaskara ay isang babae. Sinabi niya na ang maskara na ito ay pag-aari ng kanyang asawa. Ito ay pag-aari ng isang miyembro ng bar 15 taon na ang nakakaraan. Nabalitaan na ang bar ay nagsara at kamakailan lang ay muling nagbukas. Hinarap ni Che ang asawa, ngunit pumasok siya sa bodega ilang araw na ang nakalipas. Diretsong sinabi ni Che na kung ang kanyang asawa ay malantad sa iskandalo ng iligal na pagsusugal, maaaring maging bangkarote ang kanilang kumpanya. Upang protektahan ang ari-arian ng kanyang asawa, ibinunyag niya na ang bar na iyon ay mayroong sistema ng miyembro at tinawag itong Angel. Nagkataon na ang pangalan ng orphanage na pinuntahan ni Che ay mayroon ding dalawang salitang Angel. Dahil ang Angel Love Orphanage ay itinayo sa lupa ni Yuna at naugnay sa A na maskara, mas gusto ni Che na makuha ang lupa upang imbestigahan ang sabuatan sa loob. Inimbitahan ni Che si Yuna na maglakad. Hindi niya inaasahan na pupunta sila sa isang amusement park. Agad na naging alerto si Yuna dahil ang kanyang anak na babae ay madalas na naglalaro dito. Nang bumaba si Che sa kotse at tumingin sa paligid, tumingin siya sa kanluran na malinaw na alam din ang pagkakaroon ng anak na babae ni Yuna. Diretsong sinabi ni Che na nang pinalaya si Yuna noon, pumunta siya sa Amerika, kaya siya ay wanted pa rin sa South Korea. Kung tumawag siya, mahuhuli si Yuna. Ngunit kung ibibigay niya ang lupa, hindi lamang hindi siya ilalantad ni Che, kundi tutulungan din niya siyang mabawi ang kanyang anak sa kanyang dating asawa. Ang dating asawa ni Yuna ay si Dahyok, na ngayon ay fiancé ni Yul Hee-om. Sa isang pagtitipon sa bahay, hayagang sinabi ni Yul Hee-om na mayroon ding anak na babae si Dahyok. Diretsong sinabi ni Yul Hee-om na palagi niyang gustong maging isang ina. Natupad ni Dahyok ang kanyang pangarap nang pag-usapan niya ang kanyang anak na babae. Si Yuna, na dumalo sa party, ay nagingit-ngit ang mga ngipin at humigpit ang kanyang mga kamao. Tinanong niya si Yoon Seong kung gusto mong palitan ang ibang tao bilang ina, hindi ba dapat ka munang makipag-usap sa tunay na ina ng bata? Sa tingin mo ba madali lang maging ina? Sa wakas, nagsalita na si Jehoyo. Direkta niyang sinabi na ang tunay na ina ng bata ay nakakulong at hindi kayang gampanan ang kanyang mga responsibilidad sa pagiging magulang. Bagamat masamang babae siya, hindi naman siya tanga, kaya siguradong masaya siyang ibigay ang kanyang anak kay Yulchon. Habang sinasabi ito, tiningnan ni Jehoyok si Yuna nang may kakaibang tingin na parang binabalaan siya na huwag gumawa ng anumang bagay na mapanganib dahil siya ay wanted pa rin. Kaya niya siyang ibalik sa kulungan anumang oras. Talagang natakot si Yuna sa banta ni Dahyok. Napilitan siyang pigilin ang kanyang galit at umalis sa bahay ni Yucha. Sa wakas, natapos din ang pagtitipon na tulad ng isang gulo. Tatlong magkakaibigan na lamang ang natira sa mesa. Nagmadaling ipinaliwanag ni Nahemi at Yuyon kay Che na inimbita
inimbitahan nila si Yuna para lang ibalik ang lupa, wala silang ibang intensyon. Ngunit si Che ay nag-iisip pa rin tungkol kay Jeo. Sinubukan niyang kumbinsihin si Yuchun na ipagpaliban ang kasal. Ngunit si Yuchun ay labis na nabighani at nagpapasalamat pa kay Jeo sa pagpayag na pakasalan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagbuntis sa anak ni Minji at pagkatapos na mawala ang sanggol, siya ay naging bao. Sa kanyang hindi magandang nakaraan, wala siyang karapatan na hilingin kay Jeraheop na maging perpekto. Matapos marinig ang sinabi ni Yucheong, wala nang masabi si Che. Kaya niya na lamang naigalang at basbasan sila. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Jeraheop ng mag-isa upang kausapin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Yuna. Nagmadaling ipinaliwanag niya na nalaman lamang niya na si Yuna ay kaibigan ni Yueheong matapos siyang magdesisyon na pakasalan siya. Si Dehyo ay nakaranas din ng matinding paghihirap sa pag-iisip, ngunit nagpasya pa rin siyang ituloy ang kasal para kay Yueheong. Pagkatapos ng lahat, kung mawawala siya, hindi mabubuhay si Yuyon. Bukod pa rito, si Yuna ay isang masamang babae at hindi magiging ligtas ang anak niyang babae kung mananatili siyang kasama niya. Sa huli, pumayag si Che na itago ang sikreto hanggang matapos ang kasal. Sa oras na iyon, kailangan ni Jehayok na maging tapat kay Yuyon. Paulit-ulit siyang nagpasalamat, ngunit nang umalis si Che, nagbago ang kanyang mukha sa isang tusong ekspresyon. Matapos payuhan si Dahiro, gumawa ng desisyon si Che. Nagpasya siyang manatili sa panig ni Yu Chaeyoung at Jae-hyusuk. Tungkol sa lupa, nakaisip din siya ng ibang solusyon. Dahil gumamit si Yuna ng peking pangalan ng siya ay maging kabit ni Mayor Jung, ang pagbibigay ng lupa ay pansamantalang frozen. Naghain ng demanda si Jae-hyusuk upang mabawi ang pagmamay-ari ng lupa. Dahil sa tulong ng depensa niya, tiwala siyang mananalo sa kaso. Sa oras na iyon, mawawala ni Yuna ang kanyang trump card, ang lupang ito. Binalaan ni Che si Yuna na kung ayaw niyang makulong, dapat siyang bumalik sa Estados Unidos ng tahimik. Kung ganoon, hihilingin ni Che na payagan si Yuna na makita ang kanyang anak na babae isang beses bago siya umalis. Nang makita ni Yuna na si Che ay gumawa ng isang bulag na pagpili, nanginginig siya sa galit. Ngunit kahit na sinabi niya na hindi magandang tao si Dahyok, ayaw makinig ni Che. Sa huli, si Yuna ay walang magawa kundi maghanap kay Che upang muling magmakaawa. Ngunit si Che ay napakalamig at ayaw maniwala sa anumang sinasabi niya. Sa sandaling ito, nakita ni Yuna sa desk ni Che ang isang larawan ng isang A na maskara. Ang kasong ito ay malapit nang matapos at si Che ay nagbibigay ng kanyang buong lakas upang imbestigahan ito. Ang sandali na nakita niya ang larawan ng maskara, agad na naintindihan ni Yuna. Ito ang maskara na suot ng lalaking gumahasa kay Che noon. Ngunit ang mas nakakagulat ay nakita na ni Yuna ang maskara na ito. Si Dahyo ay mayroon ding isa. Agad na bumalik si Yuna sa bahay at hinanap ito. Dinala niya ang maskarang ito pabalik mula sa Estados Unidos. Mayroong pa ring mga bakas ng tomato sauce dito. Tinakpan ni Yuna ang kanyang bibig, hindi makapaniwala. Si Dahyo ba ang gumahasa kay Che? Kinabukasan ay ang kasal ni Yuchun. Sina Jeon at Hemi ay abala sa pagiging abay sa tabi na nasasaksihan ang pangako ng mag-asawa. Hindi inaasahan, patuloy na tumatawag si Yuna kay Jeon na nagpapainis sa kanya. Hanggang sa dumating si Yuna sa eksena mismo at sinenyasan si Jeon na tingnan ang mensahe. Kinuha ni Jeon ang kanyang telepono at nabigla sa larawan na ipinadala. Ito ay ang A na maskara na may tomato sauce. Sinabi ni Juna sa kanya na si Jerhoy Opa ang kriminal na laging hinahanap ni Che. Dumali ang kanyang hininga. Tiningnan niya si Jang Hoo ng may masalimuot na tingin. Naalala niya kung paano siya ginulo noon, kung paano kinuha ni Han Seung-jo ang kutsilyo at nasugatan ang kalaban. Iyon ang dahilan kung bakit napunta ang maskara na may tomato sa entablado. Pagkatapos maghalikan ang dalawa, inimbitahan ng Isu ang anak ni Han Ji-gyun, si Jin Yeon-a, na maging flower girl. Nang lumapit ang bata, niyakap siya ng mahigpit ni Jang Ji-soo. Ang masayang eksena ng mag-ina ay nagpasakit sa puso ni Son Hae-won. Hindi niya napigilang lumuha at umalis sa bulwagan. Sinundan ni Yoon Seok-min si Son Hae-won at tinanong ang tungkol sa maskara. Bagaman nabigla, nag-ingat pa rin siya sa kanya. Sa huli, pag-aari ni Usang Hyun ang maskara. Nais niya na ibigay sa kanya ni Son Hae-won ang maskara para masuri niya ang plasma. Kay Dahayok ba iyon? Nang marinig ito, nagbigay si Son Hae-won ng kondisyon. Kung ibibigay niya ang maskara, kailangang tulungan siya ni Yoon Seok-min na mabawi ang kanyang anak. Ngunit sandaling nag-isip si Yoon Seok-min at tinanggihan ang kahilingan. Gumugol siya ng 15 taon upang imbestigahan ang maisuot ng maskara. Hindi siya maaaring pangunahan ni Son Hae-won sa huling minuto. Alam ni Son Hae-won na hindi siya pinaniniwalaan ni Yoon Seok-min, kaya't hindi na siya nagsalita pa at tumalikod. Kinailangan bumalik ni Yoon Seok-min sa bulwagan, ngunit nalilito pa rin ang kanyang isipan. Sa pagtanggap ng wine pagkatapos ng kasal, nagtuos sina Usang Hyun at Jang Ji-soo sa isa't isa. Nang dumating sila sa mesa ni Yoon Seok-min, ang kasintahan ni Jin Yeon-a na si Lee Bo-sung ay nanatili pa rin sa kanyang pagiging spoiled brat. Binuksan niya ang isang bote ng champagne at binasag ito. Si Usang Hyun ay nag-ingay at naghiyawan. Ginawa niya ang lugar na parang nightclub party. Si Usang Hyun ay nahihiyang nag-alis ng maruming jacket. Nang makita ni
ni Yoon Seok-min na nakabihis ng polo si Woo Sang-hyun, naalala niya ang nakaraan. Dati, gumamit siya ng kutsilyo sa dibdib ng pervert. Baka kailangan lang niyang tingnan kung may sugat si Woo Sang-hyun. Maaaring kumpirmahin ito kung siya ang taong iyon. Nakatuon ang mga mata ni Yoon Seok-min kay Woo Sang-hyun, ngunit sayang, kailangan niyang magpalit ng damit. Nagtungo lamang siya sa banyo upang magpalit. Si Yoon Seok-min ay hindi nagbigay ng anumang karagdagang kilos at umupo na sa kanyang upuan. Nang matapos ang kasal sa gabing iyon, habang papunta sa parking lot, nakita ni Yoon Seok-min na inihahanda ng mga tauhan na dalhin ang mga gamit sa kasal ni Jang Ji-soo sa kanyang bahay. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Gumawa siya ng dahilan na gusto niyang pumunta sa bahay ni Jang Ji-soo upang maghanda ng sorpresa. Dahil nagulat, kusang loob siyang tumulong sa mga tauhan na dalhin ang mga gamit. Sina Woo Sang-hyun at Jang Ji-soo ay hindi pa nakakauwi. Sa pagkakataong iyon, kailangan niyang makahanap ng kapakipakinabang na pahiwatig. Ang target ni Yoon Seok-min ay ang mga bagay na ginamit ni Woo Sang-hyun. Kung maisiti niya, maihahambing ito sa dugo ng kriminal. Nakita lamang si Yoon Seok-min na naglabas ng isang sipilyo. Sa labas, narinig ang tinig ni Jang Ho-woo at Jang Ji-soo na umuwi na. Mabilis siyang nagtago. Pagka-uwi ng dalawa, nagsimula nang magsalita si Jang Ho-woo ng matatamis na salita kay Jang Ji-soo. Pagkatapos ng sandaling paglalambingan, naligo at nagpalit si Jang Ji-soo. Umalis din si Jang Ho-woo sa silid tulugan. Lumabas si Yoon Seok-min mula sa ilalim ng kama na nagpaplanong tahimik na umalis sa bahay ni Jang Ji-soo. Gayunpaman habang dumadaan sa sala, naroon na siya at naghihintay. Alam niya na nakapasok siya dahil mayroong TV sa bahay. Habang nagsasalita, binuksan niya ang monitor na nagpapakita ng eksena kung paano siya naghalukay ng mga gamit. Ngunit hindi natakot si Yoon Seok-min at direkta niyang tinanong si Jang Ho-woo kung siya ba ang may suot ng maskara na nanalakay sa kanya noon. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkunwari si Jang Ho-woo. Direkta niyang sinabi na kahit siya pa iyon, ano ang magagawa niya? Sigurado bang sasaktan ni Yoon Seok-min si Jang Ji-soo? Sa nakakabwisit na mukha ni Jang Ho-woo, tanging luha lang ang lumabas sa mata ni Yoon Seok-min, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, narinig ang tinig ni Jang Ji-soo sa likuran. Dumaan si Jang Ho-woo kay Yoon Seok-min at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Pagkatapos ay magkasama silang pumasok sa silid tulugan. Nang umalis si Yoon Seok-min sa bahay ni Jang Ji-soo, nagsimulang umulan ng malakas. Ang pakiramdam niya ay kasing bigat at kadilim ng ulan. Sa sandaling iyon, nag-abiso ang telepono na nag-expire na ang 15 taong gulang na kaso ng pag-atake. Sa sandaling iyon, desperado si Yoon Seok-min na nakatayo sa ulan. Ang 15 taong investigasyon ay nauwi sa wala. Siya mismo ang nagbunyag ng katotohanan, ngunit ang katotohanan ito ay simula ng isa pang sakit. Nang makauwi, binuksan ni Yoon Seok-min ang aparador na naglalaman ng mga maskara. Sa sandaling iyon, ang mga maskara sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Ang mapang-uyam at mapanghamak na boses ni Woo Sang-hyun ay umalinggaw-ngao sa kanyang tenga. Ganap na nawala ng pag-asa si Yoon Seok-min. Nanginig siya habang umiinom ng sedative at bumagsak sa sahig. Ngayon, nakuha na ni Woo Sang-hyun ang tiwala ni Jang Ji-soo. Nasa kanyang mga kamay na ang pera at kapangyarihan. Siya ay nagpaplano na magbukas ng isang nightclub. Ang Angel ay mayroong malaking comeback. Ngunit kahit na maayos ang lahat, mayroong isang maliit na depekto. Mula nang puntahan siya ni Yoon Seok-min, napansin niyang naiwan niya ang amask sa Amerika. Tinanong niya ang kasalukuyang nangungupahan na sinabing kinuha ito ng asawa niya. Ibig sabihin, ang mahalagang ebidensya ay nasa kamay ni Son Hae-won. Ang unang kailangan harapin ni Woo Sang-hyun ay hindi si Yoon Seok-min kundi si Son Hae-won. Habang nag-iisip, nagpadala siya ng banta kay Son Hae-won. Direkta niyang sinabi na alam niyang hawak niya ang maskara. Ngunit huwag siyang gagawa ng walang ingat na desisyon dahil ang puwersang nasa likod niya ay hindi dapat maliitin. Nang makita ang mensahe, umiti lang si Son Hae-won. Alam niyang si Han Je-jun ang puwersa sa likod ni Woo Sang-hyun. Ngunit ngayon, magagamit ni Son Hae-won ang maskara upang paalisin si Han Je-jun at agawin ang kanyang posisyon. Nag-schedule si Son Hae-won ng pagpupulong kay Han Je-jun. Ibinigay niya ang maskara na may tomato at sinabi ang kwento 15 taon na ang nakakaraan kung paano ginulo si Yoon Seok-min ang taong nakamaskara sa kwartong ito. Pagkatapos, namatay din si Jung Seong sa kwarto. Dahil biktima si Yoon Seok-min at isang mahinang babae, hindi niya kayang harapin ang dalawang lalaki mag-isa. Kaya't posible na ang taong nakamaskara ang pumatay kay Jung Seong at iyon ay si Woo Sang-hyun. Matapos marinig ang pagsusuri ni Son Hae-won, naghigpit ang kamao ni Han Je-jun. Pansamantala, pinaniwalaan niya si Son Hae-won, ngunit nagbanta na kung malaman niyang nagsisinungaling siya, ibabalik niya si Son Hae-won sa kulungan. Ang paraan ni Han Je-jun upang alamin ang katotohanan ay direkta. Siya mismo ay pumasok sa opisina ni Woo Sang-hyun at direkta siyang tinanong kung siya ang naglipat kay Jung Seong. Hindi para sa kapangyarihan sa likod niya. Si Woo Sang-hyun ay napilitang umamin na niloko niya si Yoon Seok-min, ngunit hindi niya ginulo sina Jung Seong at Yang Jae-hwan. Ang magkaibang opinyon ng dalawa ay nagpalito kay Han Je-jun. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siyang pagkatiwalaan pa rin si Woo Sang-hyun. Kaya nagsimula na silang magkasundo. Kailangang kunin agad ang maskara mula kay Son Hae-won upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Tungkol sa usapan ni Woo Sang-hyun at Yoon Seok-min, ananatilihin din ni Han Je-jun ang lihim bilang tanda ng tiwala sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga,
nga, bumalik din sa wakas si Yoon Seok-min sa bahay. Ang una niyang ginawa ay gisingin ang kanyang lakas para sa paghihiganti. Nagpadala si Yoon Seok-min ng mensahe kay Son Hae-won na pumapayag siyang tulungan siyang mabawi ang kanyang anak. Bigay lang niya sa akin ang maskara. Kasabay nito, nagpadala rin si Jang Ho-woo ng mensahe kay Son Hae-won. Sinabi niyang handa siyang ibalik ang kanyang anak basta't ibabalik niya ang maskara. Nag-isip si Son Hae-won tungkol sa dalawang mensahe. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Nang hindi nakatanggap ng tugon, nagpa siya si Jang Ho-woo na pumunta sa pinto mismo. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng hotel room, hawak-hawak na ni Yoon Seok-min ang maskara at nakaupo siya sa sofa. Direkta siyang nagdeklara ng digmaan kay Jang Ho-woo na nagpaplanong tumakbo para sa posisyong alkalde. Hindi lang niya ibubunyag ang mga krimen ni Jang Ho-woo, kundi imbestigahan din niya ang lahat ng iligal na aktibidad ng Angel Nightclub. Pagkatapos umalis ni Jang Ho-woo, bumalik si Son Hae-won sa hotel room. Ibinibigay ang maskara kay Yoon Seok-min at sinabi ang kwento kung paano niya nakilala si Jang Ho-woo noong 2019. Na-in love si Jang Ho-woo kay Son Hae-won sa unang tingin nang magtrabaho siya sa restaurant. Nagkaroon sila ng one-night stand. Kinabukasan, umamin si Jang Ho-woo ng pag-ibig. Sinabing mahal niya siya at gustong magpakasal. Hindi nagtagal, ipinanganak ang kanilang anak. Naramdaman ni Son Hae-won ang sobrang kaligayahan. Umiti rin si Jang Ho-woo, ngunit ang ngiti niya ay nakakatakot. Hindi niya inasahan na isang araw, dumating ang pulisya ng Amerika upang arestuhin si Son Hae-won. Nang magamit ni Jang Ho-woo ang kanyang pangalan at account para sa maraming iligal na gawain. Nang napatunayang inosente si Son Hae-won at bumalik, nalaman niya na kinuha ni Jang Ho-woo ang kanilang anak. Isang bagay na napansin niya ay nang mag-date sila. Ipakita niya sa kanya ang litrato ng 4 na babae. Pagkatapos, nilapitan ni Jang Ho-woo si Jang Ji-soo at pinakasalan siya. Dagdag pa, ang lalaking nag-stalk kay Yoon Seok-min ay si Jang Ho-woo. Ang kapalaran ng 3 babae ay konektado sa lalaking ito. Ang lahat ng ito ay parang isang maingat na pinlano na kinalabasan. Tama ang hula ni Son Hae-won. Sa gabing namatay si Jung Si-young, ang 4 na babae ay nagsuot ng maskara at pumunta sa nightclub. Ipinakilala ni Jung Si-young ang 4 na babae sa mga lalaking kasama nila. Si Jang Ho-woo na nakasuot ng maskara ay pinagmamasdan sila mula sa di kalayuan. Ang 4 na babae ay mga reyna ng maskara party ngayong gabi. Ang kanilang ganda at galing ay nakakuha ng atensyon ng mga lalaki. Hindi napigilan ng waiter na tanungin si Jang Ho-woo, kung ikaw, sino ang pipiliin mo sa kanila? Sinuri ni Jang Ho-woo ang 4 na babae at pinili silang lahat. Pagkatapos, bumalik siya sa kasalukuyan. Sinabi ni Yoon Seok-min ang kanyang plano. Magpaplano siyang tumakbo para sa alkalde at gawing pampublikong personalidad si Jang Ho-woo. Kung mayroon siyang maraming sekreto, ang sobra-sobrang paglalantad ay magbubunyag sa kanyang kahinaan. Nang marinig ito, pumayag si Son Hae-won at sinabing siya ang bahala sa mga operasyon sa anino. Ang dalawa ay determinado na tanggalin ang maskara ni Jang Ho-woo. Si Jang Ho-woo naman ay nag-iingat na rin. Agad siyang nakipag-ugnayan sa sekretarya ni Han Ji-jun. Hiningi niya na pigilan si Yoon Seok-min na maging alkalde sa anumang paraan. Ang kilos ni Han Ji-jun ay mabilis. Mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang guluhin ang mga pagpupulong ni Yoon Seok-min at mga politiko. Alam ni Han Ji-jun na si Yoon Seok-min ay isang bagong tao na walang pundasyon. Hanggat marami siyang pakikialam, tiyak na walang susuporta sa kanya. Sa kasalukuyan, ang panganib para kay Yoon Seok-min ay hindi lamang doon nagtatapos. Kinumbinsi ni Jin Yeon-a si Jang Ji-soo na magtulungan upang mag-ingat kay Yoon Seok-min. Kung hindi niya mababawi ang lupa, siya mismo ang gagawa ng aksyon. Kumpiyansa si Jin Yeon-a dahil nakakuha siya ng ebidensya mula sa kanyang ina. Iyon ay isang notebook na naglalaman ng pinagmulan ng bawat halaga na tinulungan ni Yoon Seok-min ang alkalde na labhan. Kung ilalabas lang ang notebook na ito, wag nang pag-usapan ang pagiging alkalde. Malamang, makukulong si Yoon Seok-min nang makita ni Jang Ji-soo na mayroon na si Jin Yeon-a ng paniniguro na ito. Medyo kumalma siya. Hindi alam ni Yoon Seok-min ang mga iniisip ng mga babae. Patuloy siyang naghahanap ng mga kaalyado sa mundo ng politika. Nang araw na iyon, nakipagkita siya sa chairman ng komite. Si Yoon Seok-min ay naglingkod ng may paggalang. Nangako ang chairman na kung susuportahan niya si Yoon Seok-min, magkakaroon siya ng bahagi sa pagtatayo ng cultural park sa lupang iyon. Naniwala ang chairman at mabilis na tinanggap si Yoon Seok-min sa kanyang partido. Hayagan niyang sinuportahan si Yoon Seok-min sa eleksyon. Ang chairman ay pangunahing kalaban ni Han Ji-jun. Kaya, sa pagkakataong ito, hindi makialam si Han Ji-jun. Ang popularidad ni Yoon Seok-min ay patuloy na tumataas pagkatapos niyang sumali sa partido. Pagkatapos ng press conference para sa eleksyon, uminom si Yoon Seok-min kasama ang isang grupo ng mga politiko sa party. Humingi siya sa chairman na iparating sa media ang isang pahayag. Ang pahayag na ito ay sadyang nagbunyag na si Jang Ho-woo ay tatakbo din para sa pagkaalkalde. Kinabukasan, nang dumagsa ang maraming reporter sa korporasyon, biglang napagtanto ni Jang Ho-woo na siya ay naging kalaban ni Yoon Seok-min sa halalan sa mata ng media. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa maliit na grupo ni Han Ji-jun. Ang ama ni Yoon Seok-min na si Kang Hyun ay isa ring miyembro ng maliit na grupo. Tinanong ni Kang Hyun si Jang Ho-woo tungkol sa kanyang intensyon kung gusto ba niyang pumasok sa politika. Ngunit bago pa sumagot si Jang Ho-woo, sumabat na si Han Ji-jun at diretsahang sinabi na hindi maganda ang pinagmulan ni Jang Ho-woo at hindi siya karapat-dapat maging alkalde.
Ang pangungusap na ito ay nagpabagsak sa mukha ni Woo Sang-hyun at bumangon sa kanyang kalooban ang paghihimagsi. Sinabi niya kay Kang Hyun na pag-iisipan niya ito. Sa ilalim ng manipulasyon ni Yoon Seok-min, naging sikat sa media ang balita tungkol sa pagtakbo ni Woo Sang-hyun. Nagbago ang eksena sa A-bar. Magkaharap na nakaupo sina Yoon Seok-min at Woo Sang-hyun. Nagkunwari siyang galit at binanggit ang mga kamakailang balita. Nagreklamo siya na labis ang paghahambing ng media kay Woo Sang-hyun sa kanya. Pagkatapos magsalita, naglabas si Yoon Seok-min ng tumpok ng cash at inihagis ito sa mesa. Direkta niyang sinabi na si Woo Sang-hyun ay dati ng isang lalaking kasama, kaya't dapat siyang magsilbi sa kanya gamit ang kanyang kakayahan upang magustuhan ng mga customer. Ang panunukso ni Yoon Seok-min ay napaka-epektibo na nagpagalit kay Woo Sang-hyun ng matindi. Sa sandaling umalis si Yoon Seok-min, siya ay tinawagan niya si Han Ji-jun. Nagpasya siyang tumakbo para sa alkalde. Sa sandaling ito, dumating si Son Hae-won upang magbalita kay Yoon Seok-min. Sa pagkawala ni Woo Sang-hyun, pumunta siya sa bar na pinamamahalaan niya. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pakikipag-usap upang kumuha ng impormasyon mula sa mga tauhan. Tuwing ika-negatibo 18 ng buwan, ang bar ay nagbibigay ng day off sa lahat ng staff at nagho-host ng isang party para lamang sa mga senior members. Naghinala si Son Hae-won na sa araw na iyon, lalabas ang tunay na mukha ng Angel Nightclub. Ang araw na iyon ay ika-negatibo 18, ang oras na sinabi ni Son Hae-won na lalabas ang Angel Nightclub. Nakipag-ugnayan si Yoon Seok-min sa pulisya na hinati sa dalawang grupo. Magkakasamang sumugod sina Jo Byung-guk at ang isang grupo sa A-bar. Ngunit pagkatapos ng paghahanap, wala si Woo Sang-hyun. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Yoon Seok-min. Dinala niya ang isa pang grupo ng pulisya upang pasukin ang Angel Orphanage. Naniniwala siya na ang tunay na lokasyon ng Angel Nightclub ay nasa loob ng orphanage. At tama nga, dumating ang pulisya sa basement at nakita si Woo Sang-hyun na may suot na maskara. Ngunit inalis niya ang maskara at tumawa ng kalmado. Lumabas na nagsasanay sila para sa isang dula. Sa paligid ay mga voluntaryo at mga bata na nakasuot ng maskara. Biglang natahimik ang pulisya at si Yoon Seok-min, nahihiya silang umalis. Ngunit ang pulisya ay lubos na nabigo dahil naniwala sila kay Yoon Seok-min at pareho silang operasyon ay bigo. Nagawa lang ni Yoon Seok-min na yumuko at humingi ng paumanhin. Natuklasan na mayroong ECC ni Jang Ho-woo sa istasyon ng pulisya. Alam niyang sasalakayin ng pulisya, kaya't inayos niya ang lahat ng maaga. Ang dula ay inihanda rin upang kutyain si Yoon Seok-min. Hindi sumuko si Yoon Seok-min at bumalik sa orphanage. Sa sandaling iyon, pumasok ang ilang bata na nagtatalo tungkol sa mga regalo na ibinigay sa kanila ng Key Angel. Si Yoon Seok-min ay nagtaka tungkol sa Angel. Kaya, hinila niya ang isang maliit na bata at malumanay na sinabi na siya ay kaibigan ng direktor, kaya't maaari siyang magsalita tungkol sa kung ano ang binigay sa kanila at kung sino ang P-Angel. Ngunit bago pa sumagot ang bata, lumapit si Kang Hyun. Kinailangan niyang bitawan ang bata at harapin si Kang Hyun. Tinanong niya si Kang Hyun kung bakit siya kumampi kay Jang Ho-woo. Maliwanag na alam niyang hindi siya mabuting tao. Ngunit hindi sumagot si Kang Hyun. Pagkatapos umalis, hindi nakalimutan ni Yoon Seok-min ang bata sa orphanage. Naalala niya na ang pangalan ng bata ay Lee Chan-ju. Kaya't nag-isip siya ng isang paraan. Ibinigay niya ang isang laruan na may tracking device sa stationery store sa tapat ng gate ng orphanage at hiniling sa may-ari na ibigay ito kay Lee Chan-ju. Sa ganitong paraan, masusubaybayan niya kung sino talaga ang P-Angel. Kasabay nito, sinuportahan ni Son Hae-won ang babysitter ng kanyang anak. Nakahanap siya ng pagkakataon na makasama ang kanyang anak sa parke. Habang naglalaro ang dalawa, dumating din si Jang Ji-soo sa parke. Nakita niya mula sa malayo si Son Hae-won na mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Hawak pa niya ang larawan ng pagyakap niya sa bata at ipinapakita ito sa kanyang anak. Nabigla si Jang Ji-soo. Ibig bang sabihin, si Son Hae-won ang tunay na ina ng bata? Ngunit si Jang Ji-soo ay balisa at hindi naglakas loob na harapin siya. Mula nang makita niya si Son Hae-won na niyayakap ang kanyang anak, agad na inalis ni Jang Ji-soo ang babysitter. Mula noon, lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang anak ay siya na mismo ang gumagawa. Bagaman maraming ebidensya na sadyang itinago ni Jang Ho-woo na si Son Hae-won ang tunay na ina ng kanyang anak dahil sa matatamis na salita ni Jang Ho-woo, si Jang Ji-soo ay nagpatuloy na magtiwala sa kanya. Kinalimutan niya ang lahat ng kanyang pagdududa at patuloy na piprotektahan ang kanilang kasal na pinaghirapan niyang makuha. Ngunit hindi nagtagal, muling inanyayahan ni Jang Ho-woo ang sinibak na babysitter na bumalik na halos ikinabagsak ni Jang Ji-soo. Sa huli, sinabi niya ang tungkol sa kanyang nakitang pagbibigay ng babysitter sa kanyang anak sa ibang babae. Ngunit si Jang Ho-woo ay kumunot ang noo at mayroong bahagyang panlilinlang at banta sa kanyang boses. Sinabi niya sa kanya na bilang isang asawa at ina, ang kanyang responsibilidad ay hindi mag-alala sa mga maliliit na bagay na ito, kundi tulungan siyang maging alkalde. Kung matatalo si Jang Ho-woo sa eleksyon, baka kuhanin ng babaeng iyon ang kanilang anak. Kamakailan, nalaman ni Jang Ji-soo na siya ay buntis. Gusto niyang sabihin kay Jang Ho-woo, ngunit ang iniisip lang niya ay ang eleksyon. Ngayon ay mayroon siyang scheduled magazine interview. Gusto pa niya nakasama sila ni Jang Ji-soo at ng kanilang anak sa interview. Dahil si Yoon Seok-min ay walang masaya at kumpletong pamilya tulad niya. Habang tinitingnan si Jang Ho-woo na puno ng ambisyon
investigasyon, nilunok ni Jang Jisoo ang kanyang mga salita. Nagpasya siyang kumpirmahin muna sa ospital bago sabihin sa kanya. Pagkatapos kumpirmahin na siya ay buntis, gusto ni Jang Jisoo na ibahagi ang magandang balita kay Jin Yeon-ah. Ngunit galit siya kay Jang Jisoo at sinabing hindi mabuting tao si Jang Ho-woo. Akala ni Jang Jisoo, napakaswerte niya na nakapag-asawa siya ng isang perpektong lalaki. Ngunit sa katunayan, siya ang pinakamangmang. Sinabi ni Jin Yeon-ah iyon dahil alam ni Jang Ho-woo na mayroon siyang secret notebook tungkol kay Yoon Seok-min. Kinuha niya ang video ni Jin Yeon-ah na gumagamit ng droga at ginamit ito upang takutin siya para ibigay ang notebook. Ngunit hindi ito sinabi ni Jin Yeon-ah kay Jang Jisoo. Namutla si Jang Jisoo nang marinig iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang tindi ng galit ni Jin Yeon-ah. Ngunit sa huli, hindi inilantad ni Jin Yeon-ah ang tunay na mukha ni Jang Ho-woo. Ito ang huling magagawa niya para kay Jang Jisoo bilang kaibigan. Nang umuwi si Jang Jisoo sa gabi, agad niyang tinanong si Jang Ho-woo kung mayroon ba siyang alitan kay Jin Yeon-ah. Umiti si Jang Ho-woo at direkta niyang sinabi na bawat isa ay mayroong sekreto, tulad ng pagiging lalaking kasama niya noon. Nagulat si Jang Jisoo at nakita ni Jang Ho-woo ang kanyang pagkalito. Hindi siya nagpanik at sinabi niyang hindi niya tatanungin ang mga sekreto ni Jang Jisoo at ituring niya itong pag-aalala niya para sa kanya. Unti-unting inilalabas ni Jang Ho-woo ang kanyang masamang pag-ugali para labanan. May naisip si Yoon Seok-min na plano. Nang araw na iyon, nagpadala si Yoon Seok-min ng imbitasyon sa lahat. Inanyayahan niya sila na dumalo sa isang lecture tungkol sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa pamamagitan ng tema ng lecture, isinalaysay ni Yoon Seok-min ang tungkol sa pag-aabuso na nangyari sa kanya 15 taon na ang nakakaraan. Kasabay nito, ipinakita niya sa publiko ang maskara na may tomato. Nang marinig ang mga nakakagulat na pahayag, itinutok ng lahat ng reporter ang kanilang kamera kay Yoon Seok-min. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Yoon Seok-min na natagpuan na niya ang kriminal. Nang tumingin siya kay Jang Ho-woo, biglang nagbago ang malaking screen. Mula sa isang static na larawan ng maskara, nagbago ito sa isang video. Si Jung Seong, Jang Jisoo, at Jin Yeon-ah ay naglalandian sa kwarto sa araw na namatay si Jung Seong. Si Yo Chang ay bumalik sa eksena ng pagmamahala ng dalawa, ay galit siyang pumunta sa lalaki, ngunit walang nakakaalam na matapos mamatay ni Minji. Si Yo Cheong ay nagbalik sa silid sa pagmamadali at ginulo ang lahat at kinuha ang lahat ng memory card na may mainit na video. Sa kanyang pag-alis, natagpuan niya na may isa pang memory card sa tabi ng kamay ni Minji, kaya kinuha rin niya ito. Pagkatapos, inilibing ni Yo Cheong ang lahat ng memory card sa libingan ni Minji. Ngayon, nang makita ang tatlong kababaihan na lumitaw sa silid ni Minji bago ang kaso, ang eksena ay biglang naging buhay at maraming tao ang nakilala ang lalaki sa video na anak ng pumanaw na miyembro ng parlamento na si Jay. Nang maging magulo ang bulwagan, hindi malaman kung sino ang nag-activate ng alarm system. Agad na bumuhos ang tubig mula sa sprinkler na nagdulot ng pagtakbo ng mga tao sa gulo. Sa pamamagitan ng ulap ng ulan, nakita si Hiro na nagtago sa sulok na may ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Sa katunayan, dating ibinunyag ni Hiro ang planong ito kay Congressman E. Ngunit sa kasamaang palad, narinig ito ng kanyang sekretarya. Pagkatapos nito, inireport ng taong ito kay Dahyok, kaya inayos niya ang counter-attack na ito. Hindi pinansin ni Dahyok si Yucha na basa at pumunta sa garahe mag-isa na handa nang umalis. Nang siya ay sumakay sa kotse, sumunod si Yuna. Bago ito, kinuha niya ang ilang buhok ng kanyang anak na babae para sa pagsusuri ng effigy. At sa sertipiko na ito, maaari niyang patunayan na siya ang dating asawa ni Dahyok. Kapag naipahayag na ang kanyang dating asawa ay isang hinahanap na kriminal, ang nakaraan ni Dahyok ay mabubunyag din sa oras na iyon, magiging gigolo siya sa ilalim ng lipunan. Pagkatapos bigyan ng babala si Dahyok, pumunta si Yuna sa walang laman na bulwagan kung saan naroon lamang si Che at ang dalawa pang magkapatid. Sa wakas, inihayag ni Yuna ang sikreto ni Dahyok na siya ang nag-incinerate kay Minji at malapit kay Che. Nang makita ito, nagdagdag din si Hemi ng isa pang krimen na sinasabing sinadya ni Dahyok na saktan siya at tinakot siyang ibigay ang notebook ni Che. Si Dahyok ay napakakakilakilabot na tao, dapat maging matino si Yoo Cheong. Ngunit si Yoo Cheong ay lampas na sa paggaling, siya ay buntis. Kahit para sa kanyang anak, ayaw niyang aminin ito. Si Dahyok ay masamang tao at siya ay nagkaroon ng matinding argumento sa tatlong magkakapatid. Hindi siya nag-aatubiling putulin ang relasyon upang bumalik sa tabi ni Jerhois. Pagkalipas ng ilang araw, nagdisgi si Che na may maskarang may titik at pumunta sa ampunan. Ang tanging pagkakataon upang baliktarin ang sitwasyon ay ang mahawakan ang kahinaan ni Jerhois. Kumuha siya ng isang serye ng membership codes at madaling pumasok sa Angel Nightclub na nasa basement ng ampunan. Pagpasok pa lang sa pintuan, ang lugar ay siksikan na at ang bawat isa ay may maskara. Ang mga waiter ay mga bata sa ampunan. Naglakad-lakad si Jay at pumunta sa harap ng pinto ng surveillance room. Napansin niya na ang pinto ng silid na ito ay may kamera at nangangailangan ng fingerprint upang mabuksan. Narito ang mahalagang bagay, kinuha ni Jay ang kosmetiko mula sa kanyang bag at inilagay ang fingerprint film na ginawa ayon sa fingerprint ni Congressman E na matagumpay na naipasa ang pagpapatunay. Sa loob ay may mga surveillance device na sumusubaybay sa bawat sulok ng nightclub, kasama na ang pinakapribadong mga silid. Kinokolekta niya ang mga ebidensya ng mga dumalo sa pamamagitan ng pagbebenta ng droga at sexual na serbisyo, habang ang mga batang naglilingkod ay ang kanyang pinakanakakumbinsing
mga saksi. Kinuha ni Jay ang ASB na hugis lipstick na dala-dala niya at isinaksak sa computer upang kopyahin ang data. Nang malapit na itong matapos, may mga tunog ng hakbang sa labas. Sa sandaling pumasok si Jerhoyok, kumpleto na ang pagkopya. Si Jay ay nagtago sa likod ng computer ng maaga pa. Si Jerhoyok ay nanatili sa silid ng sandali, tila napansin ang isang kakaibang bagay. Tumingin siya sa direksyon kung saan nagtatago si Che. Ngunit sa huli ay ibinaling din niya ang kanyang tingin at patuloy na nanood sa surveillance screen. Sa sandaling ito, nagkaroon ng gulo sa pinangyarihan. Isang bisita ang biglang bumagsak. Nang matanggap ang balita, dali-daling umalis si Dahayop. Ang maliit na insidente na ito ay bahagi rin ng naunang plano ni Che upang makatakas. Pagpasok pa lang niya sa nightclub, naglagay siya ng maliit na dosis ng blowfish toxin sa inumin. Ang paraan ng pag-inom nito ay nagdudulot ng pagkawala ng malay. Sa sandaling pumunta si Jerhoyok upang ayusin ang problema, inalis ni Che ang ASB mula sa computer at umalis sa surveillance room na nakisama sa karamihan. Nagtanong si Jerhoyok tungkol sa nangyari. Nang mapagtanto na may problema sa likido sa baso, dali-dali siyang bumalik sa surveillance room upang kunin ang video. Nakita niya na may ginawa ang isang babae sa baso. Kahit na may maskara ang babae, batay sa kanyang mukha na nakaharap sa kamera, nakilala pa rin ni Dahyo na si Che iyon. Sa pagsubaybay sa mga bakas ni Che, natuklasan niya na pumasok ito sa surveillance room. Nagulat si Dahyo at iniutos sa kanyang mga tauhan na huwag payagan ang sinuman na umalis sa nightclub, ngunit huli na ang lahat. Nang makita ang isang tao na nawala ng malay, dumagsa ang mga customer sa labasan na humihiling na umalis. Hindi sila mapigilan ng mga empleyado at hinayaan na lang na umalis ang mga customer. Si Che ay umalis sa pinangyarihan sa pinakamabilis na paraan na posible at hindi siya nahuli ni Jerhoyok. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napaka-urgent upang protektahan ang sarili. Si Jerhoyok ay nag-utos na isil ang Angel Nightclub at pansamantalang itigil ang negosyo nang walang iniiwan na anumang bakas. Ngunit siya ay napakamaingat at inirehistro ang Angel Nightclub sa pangalan ni Yu Chong na ginagawa siyang pangunahing responsable para sa nightclub. Ang pangalan ni Dahayok ay hindi lumabas sa pamamahala. Kahit na mag-ulat si Che sa pulis, makakataka si Dahayok. Si Yu Chong lamang ang magkakaroon ng problema. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga transaksyon ay may kanyang lagda. Ito ay malinaw na ebidensya, ngunit nagtitiwala si Che sa karakter ni Yu Chong. Sigurado siyang wala siyang nalalaman tungkol dito. Ang kanyang kaibigan ay hindi gagamitin ang mga bata upang gumawa ng iligal na trabaho. Sa pagkakataong ito nang pumasok siya sa nightclub, kinumpiska ang kanyang telepono, kaya hindi siya makakuha ng anumang ebidensya. Walang surveillance camera sa lobby ng nightclub. Naalala ng kasintahan ni Che, si Gang Hu, na may kilala siyang bata sa Angel's Orphanage na nagngangalang Yeon-a. Mayroon siyang katulad na karanasan kay Che at nagdurusa rin sa post-traumatic stress disorder mula sa maskara. Sa tulong ni Gang Hu, nakilala ni Che si Jeon-a. Dinala ni Che si Yeji, ang kanyang kapatid na parang totoong kapatid, kasama niya. Si Yeji ay may kapansanan sa mula pa noong bata pa siya. Si Jeon-a ay nagboluntaryo na maging tagapag-alaga niya dahil handa siyang isakripyo ang lahat para sa kanya. Sa unang pagkakataon na sinubukan, ang mga tao sa ampunan ay nag-project ng video ng insidente sa harap ni Jeon-a. Natatakot siya na kung magrereklamo siya, mabubunyag ang kanyang sitwasyon. Dagdag pa rito, ang mga panunukso ni Dahayho na nagsasabing pinoprotektahan ng ampunan ang mga bata. Kung walang proteksyon ng ampunan, marami pang masasamang tao sa labas. Nangako rin si Dahayes na operahan si Iji na hindi makalakad ng maayos. Sa pagdinig nito, tumango si Yeon-a at sumang-ayon na sundin ang kanyang mga salita. Sa pagpupulong na ito, pinayuhan ni Che si Yeon-a na maging matapang at magsalita. Hanggat ang masasamang tao ay hindi pinaparusahan ng batas, patuloy silang gagawa ng masama. Ang susunod na biktima ay maaaring ang kanilang mga mahal sa buhay. Bumaling si Yeon-a upang tingnan si Eji. Ayaw niyang makita si Eji na masaktan, ngunit si Dahyo ay matagal nang inabot ang kanyang demonyong kamay kay Eji. Bago ito, ipinainom na niya ang ideya sa bata na kapag nasa edad na siya na magsuot ng uniforme, ang mga anghel na mga customer na may maskara ay magbibigay sa kanya ng maraming pera. Si AE, na bata pa, ay hindi naiintindihan ang kahulugan ng pahayag na ito at nangangarap pa rin na magsuot ng uniforme at kumita ng maraming pera tulad ni Jonah para sa operasyon ng kanyang paa. Matapos kumbinsihin si Jonah, pinayuhan ng ate niya si Yeji na ingatan ang broths na kinuha niya sa stationery store. Kung nasa peligro siya, pupunta siya kaagad. Habang nag-uusap sila, ang tagapamahala na ipinadala ni Dahyo ay nagulat ng sitwasyon na nalalaman. Si ate ay nakipag-usap ng pribado sa mga babae sa ampunan. Sa pagtatapos ng pag-uusap, maingat na pinag-aralan ni Gang Hu ang kaso ng kanyang ate. Nang mamatay si Minji noong taong iyon, si Che ay itinuring na suspect. Tinanggihan ni Che ang akusasyon at nagulat sa pulis na siya ay ginahasa. Sa oras na iyon, maliban kay Minji, mayroon pang ibang lalaki sa silid. Nagpakita ang pulis ng pagkadismaya. Ipinakita ng ebidensya sa pinangyarihan na tanging si Minji lamang ang nasa silid noong araw na iyon. Nagduda ang pulis na hindi matino si Che, kaya nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Walang sinuman ang naniwala sa kanyang mga salita. Nagkataon na sa oras ng kaso, nawawala ang security guard sa loob ng ilang oras. Ang surveillance camera ay hindi rin gumagana ng si Gang Hu.
Patuloy na sinuri ang mga bagay sa pinangyarihan at isang video camera at charger ang umakit ng kanyang pansin. Nang matagpuan, ang memory card sa camera ay nawawala na. Tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan at nalaman na ang charger ay hindi tugma sa camera. Inisip ni Gang Hu na mayroong dalawang video camera sa silid noong araw na iyon. Ang isa ay tiyak na kinuha ni Jur Ha-hip, ngunit hindi malinaw kung sino ang kumuha ng memory card. Kinabukasan, dinala ni Che ang ex-gu upang makipagkita kay Congressman E na nagsasabing lahat ng mga sikreto ng Angel Nightclub ay nasa bis. Kung ibubunyag niya ang video, ang pagkakakilanlan ng mga customer ay mabubunyag din. Iminungkahi ni Che na putulin ni Congressman E ang relasyon kay Dahyok upang iligtas ang kanyang sarili at makipagtulungan sa mga customer upang itapon si Dahyok. Kaagad pagkatapos, si Dahyok ay pinuna ng mga customer at tinanong ang kanyang responsibilidad sa paglantad ng impormasyon. Sa lihim, si Dahyok ay nairita at ginawa ang lahat upang ayusin ang bagay na ito. Alam niya na si Che ay may kinalaman dito. Nang gabing iyon, kinuha niya ang telepono ni Yu Chang at nagpadala ng text kay Che na nag-aayos ng pagpupulong sa kanya gamit ang boses ni Yu Chaom. Sabi niya na nakuha niya na ang brotse at naniniwala sa sinabi ng mga magkakapatid at napagtanto rin ang masamang katangian ni Jehahi Opa. Sinabi niya na pumunta siyang mag-isa upang magkita. Ayon sa lokasyon ng broths, walang duda si Che. Pumunta siya sa Angel Nightclub at dumiretso sa surveillance room. Nakita niya ang sirang brotse sa mesa. Sa sandaling ito, ang pinto sa likod ng silid ay nakakandado. Isang lalaki na may maskara ang tumakip sa bibig at ilong ni Che mula sa likuran. Nang magising siya, siya ay nakatali sa upuan. Tiningnan ni Johayev si Che sa screen na nakadarama ng kawalan ng kapangyarihan sa kanilang mapait na relasyon. 15 taon na ang nakalilipas, biglang lumitaw si Che sa pintuan ng silid 2,401 at ininom ang baso ng alak sa harap niya at natulog. Ang alak na iyon ay orihinal na para kay Yuna, ngunit ininom niya nang hindi sinasadya. Si Johayev ay nagpakita ng hayop na pag-ugali at gumawa ng masamang bagay kay Che. Nang magising siya, pinilit ni Che na makipag-usap sa lalaki at mabilis na umalis sa silid. Si Minji ay dumating upang tanungin si Dahyok at sinipa at sinuntok si Dahyok na nasugatan. Pinabagsak niya si Minji, sumakay sa kanya at nagkaroon ng gulo. Pagkatapos, si Dahyok ay nagsimulang magnegosyo sa bawat hakbang. Inaasikaso niya ang ampunan na ito. Ang mga bata dito ay walang magulang, kaya kahit anong mangyari, walang magtatanong. Maaari nitong bigyan ang mayayaman ng kalayaang magsaya. Bukod pa rito, ang malapit na relasyon sa pagitan ng mayayaman at ng ampunan ay hindi madaling pagdudahan. Iniisip ng mga tao na ang mga mayayaman ay nagdodonate lamang. Matapos mag-isip ng mabuti, naisip ni Jerhoyop na ang ampunan ang pinakaangkop na lugar upang magsagawa ng mga lihim na laro. Pagkatapos niyang sabihin iyon, iniutos ni Jerhoyop sa kanyang mga tauhan na bigyan ng iniksyon si Che upang makapagpahinga siya ng sandali. Sinubukan niyang maglabas mula sa pagkakabigkis at makipag-usap sa lalaking may maskara. Unti-unti, napagod si Che at sinubukan niyang lumipat sa kanyang bag. Kinuha niya ang lipstick at sinabog ang pulbos sa loob. Ang lalaking may maskara ay napulbuan. Ang pulbos ay mailason. Hindi nagtagal, pareho silang bumagsak. Nagkataon na nakita ni Yona si Che na pumasok sa Angel Nightclub, kaya agad niyang sinabi kay Gang Hyu. Habang naghihintay na dumating siya, sinubukan ni Yona na pumasok sa nightclub upang siyasatin ang sitwasyon. Napansin niya na umalis si Dahyok dahil sa isang bagay, kaya tinawagan niya ang kanyang tauhan at sinabing naiwan niya ang gamot sa gynecological sa silid ng nightclub noong huling beses na nag-serve siya ng customer. Nang marinig ang issue na may kaugnayan sa kababaihan, ang lalaki ay hindi na nagtanong at pinapasok si Yona. Habang naghahanap siya, kinuha niya ang lampara sa mesa at pinalo ang ulo niya. Hindi siya nasaktan at tumayo upang ayusin. Si Yona, dumating si Gang Hyu sa tamang oras. Pumasok siya sa ampunan mula sa ibang pasukan na itinuro ni Yona at pinabagsak ang lalaki. Nakita niya ang master key sa katawan nito. Dali-dali silang pumunta upang iligtas si Che sa surveillance room. Agad na dinala ni Gang Hyu si Che sa ospital. Dahil si Che ay nalanghap ng blowfish toxin, walang angkop na antidote, kaya kailangan niyang manatili sa ospital pansamantala para sa pagmamanman. Nang matanggap ni Dahiro ang balita, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na puntahan at patahimikin si Che. Pumunta ang lalaking ito sa ospital at sa wakas ay nakakita ng pagkakataon ng umalis si Gang Hyu sa silid ng pasyente at walang tao sa nurse station. Pumasok siya sa silid ni Che, kinuha ang syringe at naghanda na lumapit sa kanya, ngunit napansin niyang walang laman ang kama ng pasyente. Nawawala na si Che. Hindi nagtagal, nagising si Che. Agad siyang dinala ni Gang Hu palabas ng ospital. Habang siya ay walang malay, binisita siya ng kanyang ama, si Chairman Kang. Alam niya ang away sa pagitan ni Che at Dahyok at hinala niya na hindi siya papayag ng madali. Kaya, hiniling niya kay Gang Hu na dalhin si Che palabas ng ospital sa sandaling magising siya at dalhin siya sa isang ligtas na lugar upang magpagaling. Si Gang Hu ay nag-isip din at tinawag ang mga matatalik na kaibigan upang samahan si Che. Sa kasamaang palad, si Yu Jae-hong ay wala. Siya ay nagpapagaling sa ospital para sa kanyang pagbubuntis. Nagtipon-tipon ang tatlong
matatalik na kaibigan. Pareho silang may layunin na paalisin si Daheo. Si Tuna ay galit sa kanya dahil sa kanyang anak. Ang kalusugan ng kanyang anak na babae ay mahina at nangangailangan ng liver transplant, ngunit hindi man lang nagtanong si Dahiro. Siya ay tumanggi na mag-donate ng organ at halos hindi bumisita sa kanyang anak na babae na nasa ospital. Nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon sa eleksyon. Gusto rin niyang gamitin ang bata at si Yoo Chae-om upang lumikha ng imahe ng isang masayang pamilya at makuha ang mga boto para sa kanyang sarili. Samantala, si Hermie, siya ay nakuhanan ng litrato ni Jer Hyuk bilang ebidensya at tinakot na ibigay ang lihim na libro na may kaugnayan kay Chae. Ayaw ni Hermie na magtaksil sa kanyang kaibigan, kaya ginawa niya ang isang bagay sa kanyang kasintahan na si Leo. Ibinigay niya sa kanya ang maraming krimen at ikinulong siya. Nang banggitin nila si Yoo Chae-young, siya ay halos nawala at hindi na nakipag-ugnayan sa mga magkakapatid. Naalala ni Hermie na kanina, si Yoo Chae-young ay tumawag sa kanya gamit ang telepono ng ibang tao at ang kanyang tono ay napakakaiba rin. Nagsabing pupunta siya upang makita si Chae at sinabi sa kanya ang kanyang address. Hindi nagtagal, lumitaw si Yoo Chae-young sa harap ng lahat at sinabi ang lahat ng kanyang natuklasan. Sa nakaraan, palagi siyang nasa ospital. Minsan, habang siya ay natutulog, narinig niya si Dahyuk na tumatawag sa isang tao na sinasabi sa kanila na kopyahin ang kanyang telepono. Mula noon, nagsimulang magduda si Yoo Chae-young kay Dahyuk. Dati, dahil siya ay buntis, gusto niyang bigyan ang kanyang magiging anak ng isang buong pamilya. Ngunit nang marinig niya si Dahyuk na kausap si Yuna para sa eleksyon at upang makuha ang lupain na kanyang gusto, ginamit niya ang kanyang anak na babae bilang palitan at pumayag na ibigay ang custody kay Yuna. Nadama ni Yoo Chae-om na siya ay nakakatakot at marahil ang kanyang anak ay gagamitin din agad na nagising si Yoo Chae-young. Nagpasya siyang protektahan ang kanyang mahalagang anak. Una, dapat niyang tuluyang talikuran si Jae-hyuk. Ngayon, ang apat na matatalik na kaibigan ay may kanya-kanyang dahilan upang sirain si Jae-hyuk. Dahil sa kanilang karaniwang kaaway, nagkasundo sila tulad ng dati at magkasamang nakatayo sa iisang panig. Mabilis na nagsimula ang kontra-attack ni Chae. Nagdaos siya ng press conference at hayagang ipinahayag ang kanyang pag-alis sa eleksyon. Hindi na siya kandidato para sa posisyon ng alkalde dahil mayroon siyang ibang bagay na gustong gawin. Bago siya bumalik, ipinahayag ni Chae na sigurado siyang hindi kailanman magiging alkalde si Dahyuk. Ang aksyong ito niya, parang deklarasyon ng digmaan kay Dahyuk. Pagkatapos nito, si Yoo Chang-eun ay pinalabas sa ospital. Nagkunwaring walang alam at patuloy na gumanap bilang mabait na asawa at ina sa tabi ni Jae-hyuk. Nagpadala si Yuna ng mensahe kay Jae-hyuk na nag-aayos ng pagpupulong sa isang hotel upang pag-usapan ang tungkol sa lupa. Sa takdang oras, ang mga magkakapatid ay nagbihis ng marangya na naghahanda para sa kontra-atake laban kay The Hali-off na may Queen's Aura. Nagulat siya na si Chae ang nagbukas ng pinto. Ang dalawa ay umupo upang makipagnegosasyon. Nagbuhos si Chae ng 2 baso ng alak at inalok si Dahiro na uminom, ngunit maingat siyang hindi uminom na natatakot na mailason. Nagsalita si Dahiro ng may panunukso, naalala ko ang gabi 15 taon na ang nakakaraan. Mas mabuti pang sabihin na naalala mo ng husto ang gabi 15 taon na ang nakakaraan, diba? Napakabaliw mo rin, diba? Naudyok si Chae at ibinuhos ang alak sa mukha niya. Kinuha ni Jae-hyuk ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ang tubig sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na si Yoo Chang ay naglaro sa kanyang panyo na karaniwan niyang ginagamit. Pagkatapos ng ilang pagpunas, nawala ng malay si Jae-hyuk sa hapagkainan. Ngunit hindi nagtagal, nagising siya. Ang nakita niya ay ang 4 na matatalik na kaibigan na nakasuot ng itim. Sa pagkakataong ito, naghanda sila ng mabuti. Nag-ayos sila ng pagpupulong sa hotel ni Chairman Kang, kung saan hiniling ni Chae sa kanyang ama na patayin ang surveillance camera sa araw na iyon upang walang ebidensya na ikinulong nila si Jo Ha-heo. Sa pagkakataong ito, si Yuna ay nagkusa na mag-ayos ng pagpupulong kay Dahiro. Ang mga magkakapatid ay nagplano na. Ang sabi ay pupunta si Dahiro sa hotel upang makipagkita ng pribado sa kanya, ngunit biglang nagbago ang isip ni Yuna. Kaya, iniiwasan niya si Jae-hyuk at dumalo sa isang party ngayong gabi sa restaurant ni Gang-ho. Isang mask party ang ginanap. Si Gang-ho ay naghanap ng ilang babae na may katulad na figura ng mga magkakapatid. Nagsuot sila ng mga maskara at naglakad-lakad sa restaurant upang lumikha ng alibi para sa kanila. Ayon sa kwentong ginawa nila, matapos tanggihan ni Yuna, si Jae-hyuk ay nairita sa loob. Nang siya ay nagalit at uminom ng gamot sa silid at natulog, nang magising siya, nagbago na ang mundo sa labas. Ang pamilya ng korporasyon at kahit na ang titulong kandidato para sa alkalde ay hindi na sa kanya. Si Dahyuk ay magiging mahirap. Pagkaalis niya sa hotel, hahabulin siya ng mga gangster. Narinig ni Yuna na si Jae-hyuk ay nagnakaw ng deposito ng gang sa panahon ng transaksyon ng droga. Ang mga gangster ay palaging naghahanap ng kinaroroonan niya. Sa pagkakataong ito, naghanap si Yuna ng tao upang ibunyag ang lokasyon ni Jae-hyuk upang makipag-ayos sa kanya ang mga gangster. Sa pagdinig nito, gusto ni Jae-hyuk na makipagnegosasyon sa kanila. Una, ibinuka niya ang sanga ng olibo kay Yoo Chae-jun na nagsasabing ang korporasyon ay nahaharap sa panganib ng pagkabangkarote. Kung gagamitin lamang niya ang lihim na maililigtas niya ang korporasyon. Ngunit hindi naniwala si Yoo Chae-om sa kanyang mga salita. Muling ginamit ni Dahyuk ang kanyang anak na babae na sinasabing inilipat na niya ang bata. Kung mamamatay siya,
hindi malalaman ni Yuna ang kinaroroonan ng bata. Sinasadya ni Jerahyo na galitin si Yuna sa kanilang pag-uusap. Hinawakan niya ang cup holder sa likod. Nawala ng kontrol si Yuna sa kanyang emosyon at nilapitan siya. Niyugyug ng malakas ang katawan ni Jerahyo at pinipilit na tanungin ang kinaroroonan ng kanyang anak na babae. Si Jerahyo ay naitulak pabagsak kasama ang cup holder at bumagsak sa lupa na binasag ang baso. Sinamantala niya ang pagkakataon at pumulot ng isang piraso. Lumapit si Yu Chaiyang upang aliwin si Yuna. Ibinigay niya sa kanyang anak na babae ang isang kumot na may yeast tracker upang malaman niya ang kinaroroonan ng bata anumang oras. Hindi pa rin sumusuko si Dahyo sa kanyang pakikipaglaban. Gusto pa rin niyang makipagnegosasyon kay Che. Sinabi ni Dahiro na siya ay kaawa-awa at hindi alam ang katotohanan ng araw na iyon. 15 taon na ang nakalilipas, hindi siya na-hypnotize ni Dahiro. Si Dahiro ay nagpatuloy sa pagsasalita ng mag-isa. Hindi magtatagal, malalaman mo kung bakit sinabi kong kaawa-awa ka. Nang matapos ni Dahayok ang kanyang sinasabi, tinurukan siya ni Hemi ng iniksyon. Makalipas ang ilang sandali, natulog si Dahayok. Pinunasan ng mga magkakapatid ang mga fingerprints sa silid. Habang natutulog si Dahayok, mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay sa isang bagay. Sa panahong ito, nabunyag ang Angel Nightclub sa ampunan. Ang mga kaugnay na empleyado ay inaresto. Ang ampunan ay pag-aari ng pamilyang korporasyon. Si Yu Chayon ay nahaharap ngayon sa iskandalo. Ipinadala ng mga magkakapatid ang impormasyon sa mga reporter sa ilalim ng pangalan ni Dahyo. Kinuha ang lahat ng kasalanan na may kinalaman sa orphanage, samantalang si Yuri ay magpanggap na maawa at walang alam para makaiwas sa iskandalo. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ayon sa orihinal na plano, dapat na gumising si Jaehyo, ngunit walang balita. Sa oras na ito, nakatanggap si Jaehyo ng balita na nag-logout si Jaehyo sa hotel at ang katawan ay natatakpan ng kumot at ang mga magkakapatid ay lubhang nabigla. Hindi nila inaasahan na si Dahyo ay biglang namatay. Hula ni Yuna na marahil matapos silang umalis, may isang tao na bumalik sa hotel upang gumawa ng krimen. Sa gitna ng panik, nakatanggap sila ng mga kandid na litrato na kung saan ay ang mga litrato na lihim nilang kinuhanan pabalik sa hotel matapos nilang umalis sa unang pagkakataon. Inamin ni Yuna na bumalik siya sa hotel bago pa man at higit pa roon, mayroon ang mga taong iyon ng susi ng kanyang silid. Kagabi ay kasama niya si Che at hindi siya makatulog sa kama. Madaling araw, nakatanggap si Che ng isang mensahe at umalis sa hotel. Nagtaka si Yuna kaya sumunod siya. Pagkatapos, dumiretso siya sa hotel. Naghintay si Yuna sa pintuan at pagkatapos ng maikling panahon, nakita niya si Chaisay na lumabas ng hotel, mukhang nasusuka at kailangang sumandal sa pader para sumuka. Para naman kay Hemi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina bandang 12:03 ng umaga. Naghahanap siya ng Jehayok para makipag-ayos dahil binantaan niya ang kanyang anak. Nalaman ng kanyang ina na si Jehayok ay nasa hotel kaya nag-iisa siyang pumunta sa kanyang silid. Nakita niya si Dahayho na nakahiga sa sofa. Nakahilo ang isipan at itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang basag na salamin at hiwain ang mukha ng ina ni Hemi. Napilitang bumalik si Hemi sa hotel bandang 2:03 ng umaga. Kinuha niya ang basag na salamin mula kay Jehayok at pinunasan ang ketchup. Samantala, nakatanggap si Yu Chayong ng isang abiso na lihim na kinuha ni Jehayok ang isang emergency fund na nag-iwan sa korporasyon na walang isang sentimo. Naalala ni Yu Chayong ang eksena kung saan nais ni Jehayok na makipag-ugnayan sa kanya sa silid ng hotel. Mukhang totoo ang mga sinabi niya. Inilagay ni Yu Chayong ang lahat ng kanyang pag-asa sa lihim na halaga ng pera at hinanap ang safety deposit box ni Dahyo para tingnan kung naroon ang halagang iyon. Upang buksan ang kaha, kailangan ng susi. Naalala ni Yu Chang na sinabi ni Chaisay na patay ang surveillance camera hanggang sa susunod na umaga para mailigtas ang kumpanya. Bumalik si Yu Chang sa silid ng hotel bandang 2:38 ng umaga at sa oras na iyon, nakahiga pa rin sa sofa si Dahayok. Nakita niya ang susi ng kotse sa bulsa ng jacket nito. Pumunta si Yu Chong sa paradahan at natagpuan ang katugmang kotse. Pagkatapos ay binaliktad ang loob ng kotse at sa wakas ay natagpuan ang isang susi sa sun visor. Binuksan niya ang safe box ngunit walang laman sa loob. Patuloy na pinag-iisipan ni Yu Chaom kung saan maaaring nakatago ang lihim na halaga ng pera. Kailangan niyang hanapin ito bago ang pulisya, kung hindi, mawawala ang halagang iyon. Mabilis na nakipag-ugnayan ang pulisya kay Yu Chaom at hiniling sa kanya na pumunta sa istasyon ng pulisya upang kilalanin ang bangkay. Kilala nilang lahat si Dahay Hope at maaga o huli, tatawagin din sila ng pulisya. Umaasa ang mga magkakapatid sa video surveillance ng Ganghu Restaurant para patunayan na wala sila sa lugar. Gayunpaman, sinabi ni Ganghu na walang naitalang anumang bagay ang video surveillance. Para sa mga magkakapatid, parang tinamaan sila ng kidlat. Ang nag-iisang ebidensya na nagpapatunay na wala sila sa eksena ay nawala, na lalong nagpalakas ng kanilang hinala. Habang nag-uusap sila, dumating ang pulisya sa restaurant at dinala si Yuna para tanungin. Kung tutuusin, si Dahayok ay namatay sa silid ni Yuna. Nakakagulat na ang kasaysayan ay umuulit pagkatapos ng 15 taon. Si Yuna ay naaresto rin at hindi makatarungang ikinulong. Sa pagkakataong ito, ayaw ni Yuna na maparatangan at makulong muli. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, ang mga magkakapatid ay nakatayo sa iisang panig kasama niya at sinamahan siya sa istasyon ng pulisya. Matapos umalis ni Yuna, umuwi na rin sila. Ayon sa orihinal na plano, inamin ni Yuna na mayroon silang relasyon ni Dahyo. Ngunit noong gabi ng insidente, umalis siya sa hotel at sumama sa isang
ng party kasama ang mga magkakapatid. Umuwi rin si Hemi, ngunit may malinaw pa ring pagdududa. Kinuna ni Dahyok si Hemi ng litrato, ngunit palagi niyang ginagamit ang litratong iyon upang bantaan ang ina ni Hemi. Sa harap ng ganitong sitwasyon, maaaring humingi ng tulong ang ina ni Hemi sa ibang tao para ayusin ito, ngunit sa bawat pagkakataon, siya mismo ang nakikipag-usap kay Dahiro. Nag-aatubili ang ina ni Hemi at binibigyang diin na hindi niya papayagan ang sinumang mangbanta sa kanyang anak. Naantig si Hemi at binaliwala ang pagdududa sa kanyang puso. Ngunit nang lumingon siya, nawala ang ngiti sa mukha ng ina ni Hemi. Tiyak na isang walang tulog na gabi ito. Si Ganghu ay nakaupo rin sa restaurant, nag-iisip. Sa totoo lang, noong gabing nangyari ang krimen, naitala ng surveillance camera ng restaurant ang mga imahe ng mga magkakapatid. Hindi lang iyon, naitala rin ito ang eksena kung paano umalis si Ganghu sa gitna ng party. Nang makita ito, sinira ni Ganghu ang memory card at pinagsabihan ang waiter na nakakaalam ng nangyari na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang pag-alis sa gitna ng party. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanya, nais umalis ng Korea upang maiwasan ang pag-aresto. Inayos ni Ganghu ang lahat at makikipag-ugnayan sa lalaki pagkatapos. Pagkatapos nito, pinayagan niya ang lalaki na umalis sa likod na pinto upang maiwasan na makita ng iba. Samantala, puno rin ang iniisip si Che. Nakatanggap siya dati ng kandid na litrato ni Chairman Kang sa pinto ng surveillance room ng hotel. Naisip niyang tulog na si Yuna, kaya bumalik siya sa hotel bandang 4:11 ng umaga. Hindi niya inaasahan na si Yuna ay patuloy na nagmamanman sa kanya. Dumating si Che sa pinto ng surveillance room at nakitang sarado ito. Bumalik siya sa silid upang tingnan ang kalagayan ni. Sa sandaling ito, natatakpan na ng puting kumot si Jerhoyak. Nang makita ang katawan ni Jerhoyak, nabigla si Che, mabilis na umalis sa hotel at nakaramdam ng pagkasuka. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na sumuka. Agad na nakipagkita si Che kay Chairman Kang. Una, itinanggi niya na siya ang gumawa ng krimen kay Jerhoyak, pagkatapos ay ipinakita niya ang litrato. Batay sa litrato, pinaghihinalaan ni Che na si Konsehal Di ang salarin dahil siya lang ang nakakaalam tungkol sa relasyon ni na Che at Chairman Kang. Hindi alam ng iba, ngunit may isang taong nakalimutan si Che, at iyon ay si Ganghu na alam din ang tungkol dito. Lubos na pinagkakatiwalaan ni Che si Ganghu at hindi niya kailanman itinuring na suspect. Gayunpaman, unti-unting lumalabas ang katotohanan sa harap ni Che. Dati nang nagpunta si Yang Piu sa restaurant ni Ganghu upang mag-imbestiga. Gumamit ng mga peking dokumento upang makuha ang tiwala ng waiter at nagtanong tungkol sa surveillance camera. Inamin ng waiter na hindi nag-record ang camera, kundi nang pansamantalang umalis si Ganghu, ang memory card ay ninakaw. Ngayon, ang 4 na babae ay tinawag sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ang interogasyon na ito ay nakatulong sa kanila na malaman ang ilang lihim. Nalaman ni Yul Chang na laging nakikipag-ugnayan si Jaehyo kay Himi. Si Himi ay inabisuhan din ng pulisya na mayroong tala sa telepono ni Jaehyo tungkol sa transaksyon ng pera sa kanya. Ang halaga ay umabot ng 100 bilyong won. Nagulat si Emmy at hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Bigla niyang naalaala ang kanyang ina na laging may espesyal na atensyon kay Dahiro. Tiyak na mayroong isang bagay na kahinahinala sa pagitan nila. Si Che ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang surveillance camera ay binuksan ng staff bandang 4:00 ng umaga. Ang eksena kung saan nagsusuka si Che sa harap ng hotel ay naitala. Sa kasalukuyan, si Che ang pangunahing suspect. Nagdududa ang pulisya na sinuhulan niya ang guard upang patayin ang kamera, ngunit hindi inaasahang nagkaroon ng aberya. Ang kamera ay naibalik ng maaga at naitala ang eksena kung saan bumalik si Che sa hotel. Sa sandaling ito, dumating si Chairman Kang upang patunayan na dahil si Che ay wala sa lugar ng krimen, inamin niya na inutusan niya ang staff na patayin ang kamera. Dahil nakikipagkita siya sa kanyang anak sa hotel at ayaw niyang mag-iwan ng anumang record, ginawa niya ito. Hindi inaasahang nakatagpo siya ng isang mangmang na empleyado na maagang ibinalik ang kamera. Ang kanyang anak sa labas ay si Che. Bukod pa rito, noong gabing nangyari ang krimen, natagpuan ni Chairman Kang ang isang kahina-hinalang tao. Noong gabing iyon, bandang 1:10, dumating si Chairman Kang sa hotel mula sa garahe. Habang nasa elevator, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa likod ng haligi sa malayo. Naaalala pa niya na may nakasulat na letrang A sa sombrero ng lalaki. Ang lalaking iyon ay si Ganghu. Sa pagpapatunay ni Chairman Kang, nalinis ang pangalan ni Che. Pagkatapos magsalita, patuloy na umubo si Chairman Kang at may dugo sa kanyang panyo. Agad siyang dinala sa ospital. Ang mga magkakapatid na naghihintay sa labas ng interrogation room ay nasaksihan din ang eksenang ito. Ang relasyon ng mag-ama sa pagitan ni Chairman Kang at Che ay hindi na maitago. Inamin ni Che sa kanila na siya ang anak sa labas ni Chairman Kang. Anuman ang relasyon sa pagitan ng dalawa, buti na lang at nalinis ang pagdududa kay Che. Nakahinga rin sila ng maluwag, ngunit mayroon pa ring isang pagdududa. Bakit may transaksyon ng pera si Dahyho kay Hemi? Ang bawat transaksyon ay naitala. Nagtanong si Yulchon, ngunit nag-aatubili si Hemi na sagutin na hindi niya alam. Tumayo si Hemi at umuwi. Ginising niya ang kanyang natutulog na ina at tinanong tungkol sa halagang 1 bilyong won. Ipinaliwanag ng kanyang ina na si Johari Off ay natatakot na mailantad ang kanyang ari-arian sa publiko sa panahon ng halalan, kaya't ipinatago niya ito sa kanya. Hiningi ni Johari Off ang pangalan ni Hemi. Kung hindi ito ibabalik ng kanyang ina, ihilingin ni Johari Off kay Hemi na ibalik ang pera. Ngunit naubos na ang pera dahil sa kanyang ina. Balak niyang magbukas ng isang hotel para kay Hemi. Ngunit sa kasamaang palad, naloko
niloko siya sa isang pamumuhunan. Ngayon ay wala na ang pera na iyon. Kahit na tumalon si Hemi sa Yellow River, hindi niya maipapaliwanag ito. Sa harap ng kasalukuyang sitwasyon, hindi iniisip ng kanyang ina na tulungan siya, kundi umaasa lamang na hindi siya madadamay. Lihim na nasaktan si Hemi. Mas nag-aalala ang kanyang ina sa kanyang sariling kaligtasan kaysa sa pagiging suspect niya. Talagang walang puso ang ina ni Hemi. Para sa kanyang sariling interes, hindi siya nag-aalala sa pagmamahal ng isang ina. Yoo Jae-young nakatuklas ng isang recording sa damit ni Jae-hyuk. Ito ay isang recording kung saan lihim na ibinigay ni Jae-hyuk ang 1 bilyong won sa ina ni Hemi para itago. Kung hindi niya ito ibabalik, may karapatan si Jae-hyuk na hilingin kay Hemi na bayaran ang halagang ito. Upang matulungan ang korporasyon na malampasan ang krisis, pumunta si Yoo Jae-young sa pinto upang kunin ang pera. Ngunit tumanggi ang ina ni Hemi na ibalik ito. Hindi lamang ang kanyang buhay ang nawasak dahil sa pagiging abala niya sa kanyang asawa, kundi pati na rin ang buhay ko. Kaya, kahit na pumunta ka sa libingan ng iyong patay na asawa o hanapin si Hemi, huwag kang pumunta dito. Pumunta si Che sa restaurant upang hanapin si Gang-hoo, at hindi sinasadyang nakita niya ang ihi na sombrero na nakasabit sa hanger. Diretsong inilantad ni Che na sa araw ng party. Si Gang-hoo ay wala sa restaurant, ngunit pumunta siya sa hotel kung saan nangyari ang krimen, kaya sinadya niyang sirain ang memory card ng kamera. Hindi itinago ni Gang-hoo ang kanyang pag-amin sa hinala ni Che. Inamin niya na sinundan niya ang sekretarya ng isang konsehal noong araw na iyon. Lahat ng ginawa niya ay may sariling dahilan. Kapag naging malinaw na ang katotohanan, ipapaliwanag niya ito kay Che ng detalyado. Tiniyak ni Gang-hoo kay Che na hindi niya pinatay si Jo Hae-hyuk bago namatay si Joseph ng 1 linggo. Si Gang-hoo ay laging naghahanap ng guard na nagpatay ng kamera noong araw na nangyari ang insidente at pagkatapos ay naglaho. Matapos makuha ang address ng taong iyon, agad siyang pumunta upang makipag-usap sa guard at maging tahimik. Sa takot na malagay sa panganib kung sasabihin ang katotohanan. Sa panahong ito, mayroon siyang utang sa pagsusugal. Ginamit ni Gang-hoo ang pera para suhulan siya na sabihin ang katotohanan. Nag-aalangan ang guard. Hindi niya maalala kung sino ang nag-utos na patayin ang kamera. Ngunit naaalala niya ang taong nagbigay sa kanya ng pera para makatakas. Ipinakita niya ang isang larawan mula sa pahayagan. Ang taong nagbigay ng pera ay si Kalihim Choi ni Konsehal Jae. Nagulat si Gang-hoo. Sinadya niyang bumili ng isang ES tracker para sa kotse at sinimulan niyang subaybayan si Kalihim Choi. Sa araw ng party, napansin niya na kakaiba ang kilos ni Kalihim Choi at pumunta siya sa direksyon na kabaligtaran ng bahay ni Konsehal D. Upang malinawan ang lahat, umalis si Gang-hoo sa party at sinundan ang gigs papunta sa paradahan ng hotel kung saan naganap ang krimen. Siya ay nagtago sa likod ng haligi at nakita niya mismo ang isang tao na bumaba mula sa sasakyan ni Kalihim Choi. Nang lumapit, kinumpirma niya na ang taong iyon ay si Chairman Kang. Napansin din siya ng matanda sa elevator. Hindi sinabi ni Gang-hoo kay Che ang nakita niya, kundi gusto niya munang imbestigahan ng husto bago sabihin sa kanya ang katotohanan. Bumalik si Gang-hoo upang makipagkita sa guard at ipinakita sa kanya ang litrato ni Chairman Kang. Nang makita ang larawan, bumalik ang alaala ng guard. Kinumpirma niya na ang taong ito ang nag-utos na patayin ang kamera. Pagkatapos nito, ibinigay ni Gang-hoo sa guard ang isang bag na may pera. Ang lalaking pumunta sa restaurant upang hanapin si Gang-hoo noon ay siya rin. Tinupad ni Gang-hoo ang kanyang pangako. Binigyan niya siya ng pera para makatakas at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-imbestiga sa relasyon ni Chairman Kang. Pinakasala ni Chairman Kang ang anak ng isang mayamang pamilya, kaya siya naging chairman ng korporasyon 15 taon na ang nakalilipas. Inilantad ni Konsehal D ang mga peking ledger ng korporasyon at pinlano ng korporasyon na putulin ang ugnayan sa kanya upang iligtas ang sarili nito, kaya tinanggal nila siya sa trabaho. Mula noon, naging magkaaway sina Chairman Kang at Konsehal D. Pagkatapos nito, si Minji ay namatay at ang balita tungkol sa kanyang magulong personal na buhay ay nailantad din si Chairman Kang ang nag-alis ng lahat ng naugnay na balita. Siya at si Konsehal G ay naging magkatuwang. Ang kakaibang bagay ay hindi lang iyon. Ayon sa autopsy report ni Jae-hyuk, ang forensic ay nagtapos na siya ay nagpakamatay. Ngunit laging nararamdaman ni Che na may problema. Bakit ang taong nagpakamatay ay tinakpan ang kanyang sarili ng puting kumot? Si Jae-hyuk ay laging hinahangad ang karangalan at kayamanan. Hindi niya kayang iwan ang lahat. Kahit na nabubuhay siya sa kahirapan, gusto pa rin niyang mabuhay. Sa anumang paraan, si Jae-hyuk, ang taong naging bangungot ni Che, ay namatay na. Maaari na niyang iwanan ang nakaraan, ayusin ang mga maskara at mga detalye ng kaso sa kanyang aparador at simulan muli ang kanyang buhay. Si Yoo Chae-young ay handa na ring magsimula ng bagong buhay. Hiniling niya kay Gang-hoo at sa iba pa na tulungan siya sa pag-aayos ng mga gamit ni Dahyuk. Bago umalis si Gang-hoo, binigyan siya ni Yul ng isang bag na puno ng memory card at hiniling sa kanya na sirain ang mga ito. Nang malaman ni Minji, laging nagre-record ng mga maliliit na video sa silid ng hotel, kasama na ang mga babaeng biktima tulad ni Yul. Nagpanik siya at kinuha ang lahat ng memory card. Inilibing ang mga ito sa libingan ni Minji. Hindi niya nagawang panoorin ang nilalaman sa loob. Ngunit ngayon ay hinukay niya ang mga ito at umaasa na sisirain ni Gang-hoo ang mga ito. Kinuha ni Gang-hoo ang mga memory card, ngunit bago niya sirain ang mga ito, hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad at pinanood ang nilalaman sa loob. Naitala na nakatagong kamera ang eksena kung saan nagkaroon ng gulo si Minji at Dahyuk. Sa sandaling iyon, lumapit si Chairman Kang at itinulak si Minji mula sa likod. Bumagsak si Minji sa lupa. Ngayon, lumabas na ang salarin. Si Chairman Kang ay laging isang masamang tao. Siya ang tunay na nagtatag ng nightclub na Anghel.
Upang mahawakan ang kahinaan ng mga makapangyarihang tao, lihim na nagpaplano si Chairman Kang laban kay Konsehal D, habang ang kalaban ay taos-pusong iniisip na sila ay mga kasosyo. Tinutulungan niya ang matanda na akitin ang mga matataas na opisyal na magpunta sa nightclub para magparty. Sinuhulan ni Chairman Kang ang isang tao sa tabi ni Konsehal D upang i-record ang pag-uusap sa pagitan niya at ng mga opisyal. Nang marinig ang recording, namutla si Konsehal D sa gulat at napagtanto niyang may espiya sa kanyang tabi, si Kalihim Choi. Hindi na itinago ni Kalihim Choi ang kanyang pagiging espiya. Nang makita ni Konsehal D na hawak siya ni Chairman Kang sa lip, nagmamadali siyang nagpakumbaba at nakiusap kay Chairman Kang na patawarin siya. Nang makita na nagmamakaawa ang kalaban, ibinunyag ni Chairman Kang ang isang katotohanan. Parehas din ang sinapit ng anak mong bastardo. Malungkot at takot siyang sumigaw na, "Ipapa, iligtas mo ako." Sa sandaling iyon, saka lang nag-react si Konsehal D. Nang mamatay ang anak niyang si Minji, parehong nasa lugar sina Chairman Kang at Daheo. Umalis si Konsehal na parang wala sa sarili. Sakto namang nasalubong niya si Che na bumibisita sa kanyang ama. Binalaan siya ni Konsehal D na, "Ang tatay mo ay isang halimaw. Kailangan mo ring maging maingat." Pagkatapos niyang magsalita, inalalayan siya ni Kalihim Choi na umalis sa silid ng pasyente. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Che ang kanyang hinala kay Konsehal D. Nagdududa siya na sinaktan ni Konsehal D si Jerhoy at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tapusin ang kaso na ginagawang parang pagpapakamatay. Sa ganoong paraan, ligtas na makakalabas si Konsehal D mula sa iskandalo ng nightclub. Itinapon ng anghel ang lahat ng kasalanan kay Jerhoy. Pagkatapos umalis, patuloy na iniisip ni Che ang paalala ni Konsehal D. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa kanya para magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang matandang Soro na si Chairman Kang ay hinulaan na makikipag-ugnayan si Che kay Konsehal Go. Inutusan niya ang kanyang kalihim na si Cho na kumpiskahin ang telepono ng konsehal. Pinipigilan ang dalawa na magkita. Matapos ayusin ni Chairman Kang ang lahat, inutusan niya si Kalihim Choi na bantaan ang pamilya ni Konsehal D upang kumbinsihin siyang wakasan ang kanyang buhay. Hanggat patay si Konsehal D, ang lahat ay malulutas ng maayos at malinis. Hindi nagtagal at natapos ni Kalihim Choi ang kanyang misyon. Nakumbinsi niya si Konsehal D na umalis sa mundo na ito. Nais ni Chairman Kang na tanggalin ang mga taong humaharang sa kanyang daan, isa-isa, kasama na si Gang Hu. Iniulat ni Kalihim Choi na natagpuan niya ang isang eavesdropper sa kotse at sa investigasyon ay nalaman na si Gang Hu ang naglagay nito. Siya ay nag-imbestiga sa kaso ni Minji, 15 taon na ang nakalilipas at nakipag-ugnayan din sa dating guard. Kung mayroon nang natuklasan si Gang Hu, nagiging maingat din si Chairman Kang. Ang nalalaman ni Gang Hu ay mas marami kaysa sa iniisip ni Chairman Kang. Kamakailan, nasaktan si Hemi sa ugali ng kanyang ina. Ang kanyang kasintahan na si Leo ay labis na nalungkot sa sitwasyon ni Hemi. Nang pumunta siya sa bilangguan, binayaran niya ang lalaking dating nagtatrabaho sa bar at tinanong kung bakit nakikipag-ugnayan ang ina ni Hemi kay Dahiro. Diretsong sinabi ng lalaki na si Daherachi at Konsehal D ang mga haligi ng nightclub na Anghel, samantalang ang ina ni Hemi ang namamahala sa pag-akit ng mga customer. Ang dakilang tao na pinagsisilbihan ni Kalihim Choi ay ang tunay na nagtatag ng club. Nang malaman na ang ina ni Hemi ay may kinalaman sa nightclub na Anghel, nag-aalangan si E kung dapat ba niyang sabihin ito sa kanyang kasintahan. Dahil sa kanyang magulong isipan, nag-imbita siya kay Gang Hu para uminom at sinabi sa kanya ang kanyang mga problema. Sa puntong ito, naintindihan na ni Gang Hu ang panloob na ugnayan ng nightclub na Anghel, ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Che, nagpasya siyang bigyan si Chairman Kang ng isang pagkakataon. Pumunta si Gang Hu sa hotel kung saan nag-iisa si Chairman Kang at sinabi ang kanyang layunin. Umaasa siya na susuko si Chairman Kang sa istasyon ng pulisya. Inulit ni Gang Hu ang bawat salita na sinabi ni Chairman Kang nang patayin niya si Minji. Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ni Chairman Kang. Hindi na siya nag-abalang magsinungaling. Nagsimula siyang kumbinsihin si Gang Hu mula sa ibang pananaw na sinasabing may masamang ugali si Minji at karapat-dapat lamang siyang mamatay. Ang dapat mamatay ay si Jaehyuk na nakipagtalik kay Chi. Hindi pa tapos magsalita si Gang Hu, ano ang ginawa ng halimaw na iyon kay Che. Kaya inilibing ko na si Daheo. Itinuturing ni Chairman Kang na nagawa na niya ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Hindi nag-atubili si Gang Hu. Ibinunyag niya ang kanyang peking mukha at sinabi na hindi niya ginawa ang lahat ng ito para kay Che. Una, pinatay niya si Dahyuk, pagkatapos ay inalis niya si Konsehal D. Dahil ang nightclub na Anghel na itinatag niya ay nalantad at kailangan ng isang taong sisisihin. Nang makita na hindi siya patatawarin ni Gang Hu, ginamit niya ang kanyang pagiging ama ni Che para humingi ng karagdagang oras. Nangako siyang susuko siya bukas ng umaga. Pumayag si Gang Hu. Kung hindi susuko si Chairman Kang sa itinakdang oras, ipapalabas ni Gang Hu ang video ng live sa buong bansa. Hindi masaya si Chairman Kang na binantaan siya. Nang umalis si Gang Hu, agad siyang nakipag-ugnayan kay Kalihim Choi at inutusan siyang alisin si Gang Hu. Matapos ayusin ang lahat, naghanda si Gang Hu na makipag-date kay Che. Dumating ang isang tawag sa kanya mula sa security guard na nagsabing dapat sana iaalis siya ng Korea ngayong gabi sa pamamagitan ng bangka, ngunit pagdating niya sa pantalan, wala siyang makitang kapitan. Naramdaman niyang may mali, agad na sinundan ni Jang Ho-woo ang mga bakas ni Choi, Kyung-il at nalamang papunta ito sa pantalan. Hindi ito kayang pabayaan ni Jang Ho-woo, kaya agad siyang pumunta sa security guard. Nakita niya ang security guard na naghihintay sa tabi ng kalsada. Nang papalapit na siya sa security guard, lumapit naman si Choi Kyung-il na may hawak na stick mula sa malayo. Nakuha ni Jang Ho-woo ang atensyon niya, kaya humarang siya sa harap ng security guard. Hindi niya inaasahan na bigla siyang papaluin ng
security guard ng isang stick. Bumagsak si Jang Ho-woo sa lupa. Lumuhod ang security guard at humingi ng tawad na nagsabing napilitan lang siyang gawin ito ni Choi Kyung-il. Kinuha ni Jang Ho-woo ang kanyang telepono at nagtanong tungkol sa video. Nang makita si Jang Ho-woo na hindi nagsasalita, naghanda siyang kumilos ng malupit, ngunit agad na dumating ang isang roving guard. Siningit ni Jang Ho-woo ang pagkakataon para tumakas at tumakbo sa gilid ng kalsada para magpaharang sa isang dumadaang sasakyan. Hindi siya nag-abala sa dumadaloy na sugat. Agad siyang pumunta sa bahay ni Choi Kyung-il. Sa sandaling iyon, kakagaling lang ni Choi Kyung-il mula sa hapunan kasama si Chairman Kang at hinahatid niya ang kanyang ama sa ibaba. Nakita niya ang nasugatang Jang Ho-woo sa kabilang kalsada. Unti-unting lumapit si Jang Ho-woo kay Choi Kyung-il. Biglang may humarang na sasakyan sa daan. Pagkatapos ay huminto ito sa harap ni Jang Ho-woo. Nang dumaan ang sasakyan, pinatay siya ng taong nasa loob nito. Sa kristihan niyang mamatay ang kanyang minamahal sa kanyang harapan, lubos na nasira si Choi Kyung-il at araw-araw na ikinukulong ang sarili sa bahay. Hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan. At araw-araw na hinuhugasan ang kanyang mukha ng luha, tulad ng isang walang buhay na katawan. Habang nasa matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa si Choi Kyung-il, iniabot ni Choi Kyung-il ang telepono ni Jang Ho-woo, ang memory card at ang dashcam card na kinuha mula sa kanyang sasakyan kay Chairman Kang. Napakaingat ni Chairman Kang. Kahit na nakuha niya ang orihinal na video, wala itong silbi dahil malamang ay may kopya si Jang Ho-woo at patago itong ibinigay kay Choi Kyung-il. Ngunit hindi siya nataranta. Kahit na nakuha ni Choi Kyung-il ang video, may paraan pa rin siyang pigilan itong kalabanin siya. Nagplano si Chairman Kang na simulan ang kanyang plano sa pamamagitan ng mga mabubuting kaibigan ni Choi Kyung-il. Sa kasalukuyan, naghaharap ng kani-kanilang pagsubok ang tatlong magkakapatid. Ang kumpanya ni Yoo Chae-young ay nahaharap sa pinansyal na krisis. Gusto niyang hanapin ang ina ni Hemi para bawiin ang secret fund ng Daehyuk, ngunit tumanggi itong ibalik. Walang magawa si Yoo Chae-young kundi hanapin si Hemi. Ngunit hindi rin maganda ang sitwasyon ni Hemi. Muli siyang pinainom ni Jae-hyuk ng gamot. Higit pa rito, nalaman niyang tinanggap ng kanyang ina ang secret fund mula kay Jae-hyuk. Sa pagitan ng pera at ng kanyang anak, pinili ng kanyang ina ang pera at ayaw itong ibalik kay Yoo Yeon-hee. Naunawaan ni Yoo Yeon-hee ang labanan sa puso ni Hemi, kaya itinapon niya ang ASB na naglalaman ng recording sa pagitan ng Daehyuk at ng ina ni Hemi. Magpa siya na tulungan ang kanyang korporasyon na makalabas sa kahirapan. Si Hemi ay naharap din sa pagsubok ng ibunyag ni Leo na ang kanyang ina ay may kinalaman sa Angels Club. Labis itong ikinagulat ni Hemi. Lalong lumala ang kaso ng Angels Club at ang mga naugnay na kliyente ay sunod-sunod na inaresto at dinala sa istasyon ng pulis. Posible na may isang magbunyag sa kanyang ina. Inalok ni Hemi ang kanyang ina na ibalik ang illegal money laundering ledger at ang secret fund sa mga political figure at pagkatapos ay ibalik ang pera kay Yoo Chae-young at lumayo na sa kaso. Ngunit ang ledger ang huling pag-asa ng kanyang ina at ayaw nitong isuko ang pera at ang ledger. Napakadesidido ng ina ni Hemi na labis na nagpasakit sa puso ni Hemi. Pagdating sa anak niyang si Yuna, kailangan niyang magpa-transplant ng atay. Ngunit wala pa ring makitang donor. Nalaman ni Chairman Kang ang mga kahinaan ng tatlong babae at nag-set up ng meeting sa kanila. Ipinangako niya na makakahanap siya ng liver donor para sa anak ni Yuna. Tutulungan niya ang korporasyon ni Yoo Chae-young na malampasan ang pagsubok at poprotektahan niya ang ina ni Hemi mula sa mga kliyente ng Angels Club. Ngunit ang mga benepisyong ito ay may kondisyon. Gusto ni Chairman Kang na putulin ng tatlong magkakapatid ang kanilang ugnayan kay Choi Kyung-il. Habang nakikipag-usap si Chairman Kang sa magkakapatid, si Jang Ho-woo ay pumunta kay Choi Kyung-il at sinabi na bago siya mamatay, pumunta sa kanya si Jang Ho-woo at humingi ng pabor. Kung may mangyayari kay Jang Ho-woo, kailangan niyang ibigay ang mensahe kay Choi Kyung-il. Kailangan mong tingnan ang cloud account niya. Ang username at password hint ay isinulat ni Jang Ho-woo sa papel at pinabigay niya kay Jo Byung-guk kay Choi Kyung-il. Binuksan ni Choi Kyung-il ang cloud account at tiningnan ang password hint na ang araw na hindi kailanman mag-i-expire. Wala siyang clue. Sinubukan niyang mag-type ng password, ngunit palagi itong mali. Nagpahinga si Choi Kyung-il sandali at pagkatapos ay pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Muli niyang naisip ang mga alaala niya kasama si Jang Ho-woo. Magaling magluto si Jang Ho-woo at palaging nagluluto ng masarap na pagkain para kay Choi Kyung-il at nangako pa na magluluto siya para sa kanya habang buhay. Napansin ni Choi Kyung-il ang mga spice jar sa lamesa na may expiration date na nakadikit. May isang ideya na sumagi sa kanyang isipan. Inilagay niya ang petsa sa label sa computer at nabuksan niya ang cloud account. Sa loob ay may video. Mayroon ding timeline na sumusubaybay kay Choi Kyung-il. Nang pumunta si Jang Ho-woo sa pantalan upang hanapin ang security guard, maingat niyang itinala ang isang mensahe para kay Choi Kyung-il sa dashcam na nagsasabing makikipagkita siya sa kanya sa araw na namatay si Minzy. 15 araw bago nito, pinatay niya ang hotel camera. Pagkatapos ay binuksan ni Choi Kyung-il ang video ng pagkamatay ni Minzy at malinaw niyang nakita na ang kanyang sariling ama, si Chairman Kang, ang pumatay kay Minzy. Nakabawi na si Choi Kyung-il at nagsimulang mag-imbestiga simula sa sekretaryo ni Choi Kyung-il na si Choi Young-pil. Nalaman niya na bukod sa pagpunta araw-araw sa bahay ng mambabatas, madalas ding pumunta si Choi Kyung-il sa isang address ni Chairman Kang. Ang address na ito ay kanyang inupahan at hindi pa rin malinaw ang layunin nito. Nagdesisyon si Choi Kyung-il na imbestigahan ang address na ito. Ito rin ang secret base ni Choi Kyung-il. Mayroon itong safe sa loob. Tuwing ginagawa ni Choi Kyung-il ang mga utos ni Chairman Kang na tanggalin ang mga
pagyay na iyon, itinatago niya ang telepono at ang mahahalagang ebidensya ng kalaban sa safe. Ang telepono at mga personal na gamit ni Representative G at Jang Ho-woo ay nasa loob ng safe na ito. May plano na si Choi Kyung-il sa kanyang isipan. Si Chairman Kang ay may malaking kapangyarihan at malawak na ugnayan sa iba't ibang industriya. Gusto ni Choi Kyung-il na bigyan siya ng nakamamatay na dagok upang hindi makatakas ang kanyang ama at upang maapakan niya ito. Inutusan ni Choi Kyung-il si Long Kil na imbestigahan si Choi Kyung-il habang siya naman ay lumapit sa pamilya ni Chairman Kang. Pinatay niya si Jang Ho-woo na kanyang minamahal. Para kay Chairman Kang, ang pamilya ay isa lamang tuol para kumita ng pera. Pumunta si Choi Kyung-il sa club na madalas puntahan ng asawa ni Chairman Kang at diretsahang sinabi na si Chairman Kang ang may-ari ng dating Angels Club. Bago nito, nag-register si Chairman Kang ng isang dummy corporation sa Hong Kong sa pangalan ni Choi Kyung-il. Ang pera rito ay kita mula sa Angels Club. Kailangan lang ng kaunting investigasyon para masubaybayan ang pinagmulan ng pera. Nang makita na naniniwala sa kanya ang asawa ni Chairman Kang, ipinaliwanag ni Choi Kyung-il ang layunin ng kanyang pagpunta na umaasa na makikipagdiborsyo siya kay Chairman Kang. Sa ganitong paraan, maaaring ihiwalay ng kumpanya ng kanyang pamilya ang kanilang sarili sa Angels Club at maiwasan ang problema. Mabilis na nag-propose ang asawa nito na makipagdiborsyo kay Chairman Kang. Matalino si Chairman Kang. Agad niyang nahulaan na ito ay pakana ni Choi Kyung-il, kaya pinabilis niya ang pag-akit sa tatlong magkakapatid at nilutas ang kanilang mga problema para sa kanila. Pinasalamatan nila si Chairman Kang sa pagtulong sa kanila at pumunta sila sa isang bodega ayon sa kahilingan niya. Umupo ang tatlo sa sofa at binuksan ang kahon sa harap nila ayon sa direksyon ni Chairman Kang. Sa loob ng kahon ay may maskara. Hindi na nagtago pa si Chairman Kang at diretsahang sinabi na ang bodega na ito ay gagawing club at ang maskara sa kahon ay ang bagong maskara ng club. Nagkaintindihan ang tatlong magkakapatid at ibinaba ang maskara. Naliwanagan si Yuna at napagtanto niya na si Chairman Kang ang nagtatag ng Angels Club. Inamin ito ni Chairman Kang at sinabi na, ako nga ang nagtatag ng Angels Club. Ang mga elite na bumubuo sa 1% ng mundo ay araw-araw na nakakaranas ng stress at pressure. Nagtayo siya ng isang nightclub kung saan maaaring magsuot ng maskara ang mga tao upang mag-relax at mag-enjoy. Ito ay naglilingkod sa mga high-class na individual at itinuturing niya itong isang mabuting bagay. Sa ngayon, nagpaplano si Chairman Kang na magtayo ng isang bagong nightclub. Umaasa ako na magiging reyna kayo rito. Si Yu Chong ang mamamahala sa money laundering para sa club. Si Emmy naman ay maaaring gumamit ng kanyang kakayahan sa pamamahala ng hotel upang tumulong sa pagpapatakbo ng nightclub. Kung hindi kayo papayag, babawiin niya ang kanyang mabuting kalooban. Sa ilalim ng pagbabanta at pang-aakit ni Chairman Kang, sumang-ayon ang tatlong babae na putulin ang ugnayan kay Choi Kyung-il at hindi na makipag-ugnayan pa sa kanya. Ngunit si Chairman Kang, hindi pa siya nasisiyahan sa pagputol ng ugnayan, kailangan niyang makuha ang Achilles heel ni Choi Kyung-il mula sa tatlo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, sila ay magiging mortal na kaaway ng kanilang anak na si Hemi. Nabulalas ni Hemi na hawak niya ang lihim na ledger ni Choi Kyung-il at handa siyang ibigay ito. Matalino si Juna at napagtanto niya na gusto ni Chairman Kang na tuluyang masira si Choi Kyung-il, mawala ang kanyang minamahal at mga kaibigan, at sa huli ay bumalik siya sa kanyang ama. Sa ilalim ng proteksyon ni Chairman Kang, hindi na siya magdurusa pa. Nang makita si Hemi na handang ibigay ang ledger, ibinaba din ni Chairman Kang ang kanyang depensa na naniniwala na ang tatlo ay sumuko na. Ngunit kailangan pa rin niya na ipakita nila ang kanilang determinasyon sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, dumating si Choi Kyung-il at sinabi nila ang mga walang damdamin na salita sa harap ni Chairman Kang na hindi na sila kaibigan ni Choi Kyung-il. Sa sandaling iyon, nawala ang minamahal ni Choi Kyung-il at ang kanyang mga kaibigan. Sa isang iglap, nasaktan siya ng husto. Ito ang eksena na nais makita ni Chairman Kang. Nasa tabi siya at pinapayuhan si Choi Kyung-il na magtiwala sa kanya at bumalik sa kanya. Bagamat iniwan niya ang ina ni Choi Kyung-il at naging manugang siya ng isang mayaman na pamilya, nanatili siyang may konsensya at karapat-dapat sa titulong ama. Ang kwentong ito ay dapat na ibalik sa 15 taon na nakaraan sa kaso ng 5 tao. Nagbalik tanaw si Chairman Kang. Noong taon na iyon, dahil sa kanyang ambisyong pampulitika, gusto ni Representative G na angkinin ang Angels Club na itinatag ni Chairman Kang. Nag-isip si Chairman Kang kung paano ito haharapin. Sa isang pagkakataon, nakilala niya si Dahayok, isang escort sa bar. Lihim na nagbebenta si Dahayok ng droga at si Mincy ay isa sa kanyang mga kliyente. Umaasa si Chairman Kang na makukuha niya ang eksena kung saan hinahawakan ni Mincy ang isang babae habang nasa ilalim ng impluensya ng droga. Bilang kapalit, bibigyan siya ni Chairman Kang ng isang maskara, isang mabilis na daan upang makipag-ugnayan sa mga maimpluwensyang tao. Si Dahayok ay puno ng ambisyon at pumayag ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, namatay si Mincy. Patay na ang monitoring equipment. Si Dahayok ay pumunta sa hotel room ni Mincy at ayon sa plano, gagawin niyang bida si Yuna sa video. Di inaasahang, biglang dumating si Choi Kyung-il at uminom at natulog sa sofa. Agad na nawala ng interes si Minji at bumalik sa kanyang silid-tulugan. Dahil kay Choi Kyung-il, nabigo ang orihinal na plano ng dalawa. Patuloy na nagpadala si Chairman Kang ng mga text message na nagtatanong tungkol sa pag-unlad ng insidente. Pagkatapos nito, nagsuot si Dahayok ng maskara at kinain si Choi Kyung-il. Dahil hindi nakatanggap ng tugon si Chairman Kang, napagtanto niya na nabigo ang operasyon. Pumunta siya sa silid ni Minji at inatake ito mula sa likod. Sa una, inakala ni Chairman Kang na sinaktan ni Minji si Choi Kyung-il
Kyung-il at naramdaman niya na niligtas niya ang mga tao. Pagkatapos nito, nalaman niya na si Jer Hoyok ang masamang tao. Tinulungan ni Choi Kyung-il na alisin si Jer Hoyok upang ipaghiganti si Representative at Jang Ho-woo. Maingat na sinabi ni Chairman Kang na si Representative J ay nagpakamatay dahil hindi niya kinaya ang pressure at wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos nito, nang matanggap ni Jang Ho-woo ang video ng 5 tao mula sa kanya, ginamit niya ito upang i-blackmail siya. Pagkatapos mamatay ni Jang Ho-woo, nakita ng pulisya ang malaking halaga ng pera sa kanyang sasakyan. Ngayon, ang mga namatay ay hindi na makapagpatotoo. Ngunit naniniwala pa rin si Choi Kyung-il sa pagkatao ni Jang Ho-woo. Patuloy na kinukumbinsi ni Chairman Kang si Choi Kyung-il na bumalik sa kanya at magtayo ng mas malaking nightclub kasama siya. Ipinakita niya pa kay Choi Kyung-il ang bagong maskara na inihanda niya noon pa man. Inilabas niya ang ebidensya na hawak niya na mga litrato ng magkakapatid na bumalik sa hotel sa gabing iyon. Dahil namatay si Jerry Hyo at ang recording na hiningi ni Choi Kyung-il kay Choi Kyung-il na patayin ang surveillance equipment sa araw ng insidente. Ang dalawang ebidensyang ito ay lubhang nakakasira sa grupo. Kung ibibigay ito sa pulisya, hindi sila makakataka sa krimen. Upang ipakita ang kanyang kabutihang loob, sinunog ni Chairman Kang ang ebidensya at binigyan siya ng oras upang mag-isip. Sa panahong iyon, patuloy na inatake ni Chairman Kang si Choi Kyung-il. Inakusahan siya ng pagtulong sa pamilya ng alkalde sa pamamahala ng mga iligal na operasyon at sa gayon ay kumita ng 10 bilyong won sa mga bayarin sa paghawa. Agad na bumagsak ang reputasyon ni Choi Kyung-il at sinisiraan siya ng lahat. Wala nang magawa si Choi Kyung-il kundi makipag-ugnayan kay Chairman Kang at sumang-ayon na bumalik sa kanya. Ngunit gusto niyang malaman kung sino ang pumatay kay Jang Ho-woo. Tinignan ni Chairman Kang si Choi Kyung-il nang walang sinasabi kay Choi Kyung-il. Ang tingin na iyon ay nagpakita ng atensyon ni Choi Kyung-il. Matapos magpakita ng kabutihang loob kay Chairman Kang, nakipagkita si Choi Kyung-il sa kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon sa bodega, matapos marinig ang alok ni Chairman Kang, napagkasunduan ng tatlong magkakapatid na sama-samang tanggihan ang alok niya at huwag gumawa ng anumang iligal. Sa tatlo, si Yuna ang pinakaalanganin. Dahil nakasalalay dito ang buhay ng kanyang anak, kailangan niyang pag-isipan itong mabuti. Matagal nang may solusyon si Yu Chae-young. Kumonsulta siya sa isang doktor at nalaman niya na tugma ang kanyang blood type sa kanyang anak. Pagkatapos niyang manganak, maaari siyang magpa-opera para mag-donate ng atay. Naabot na ang isang kasunduan. Nagpa siya silang magpanggap na kalabanin si Choi Kyung-il sa harap ni Chairman Kang. Habang umaalis, sinanyasan nila si Choi Kyung-il. Agad na naunawaan ni Choi Kyung-il ang ibig nilang sabihin at nakisama siya sa kanila sa pag-arte. Balik sa kasalukuyan, habang umaalis si Choi Kyung-il, kumuha si Choi Kyung-il ng litrato sa labas ng pinto bilang ebidensya. Binigyan niya ng atensyon ang tingin ni Chairman Kang at gusto niyang makakuha ng 10 ebidensya na nagpapanggap si Choi Kyung-il na sumuko. Inilagay ni Choi Kyung-il ang ebidensya sa harap ni Chairman Kang. Pagkatapos nito, pumasok si Choi Kyung-il sa silid at kusang loob na ipinaliwanag na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan, ngunit walang tumugon. Wala siyang magawa kundi pumunta sa kanyang pintuan. Ang matinding saloobin ng kanyang mga kaibigan at ang sakit ng pagkawala kay Jang Ho-woo ay isang matinding trauma para kay Choi Kyung-il. Wala siyang magawa kundi bumalik sa kanyang ama at hanapin ang kanyang tanging pag-asa. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, pinalitan ni Choi Kyung-il ang pagtawag kay Chairman Kang bilang ki-ama. Hindi mapuputol ang dugo at laman. Nawala nito ang pagdududa ni Chairman Kang. Sa panahong ito, mayroon ding pag-unlad ang investigasyon ni Yang Pil. Nahack niya ang smart home system sa tirahan ni Choi Kyung-il at nag-install ng ISIS chip upang subaybayan ang bawat galaw niya. Muling tiningnan ni Yang Pil ang dating mga surveillance footage at nalaman niya na tila may pag-iingat pa rin si Choi Kyung-il. Naglagay si Chairman Kang ng kaunting ebidensya sa safe noon. Ang ganitong uri ng safe ay napakahirap buksan. Nakaisip si Choi Kyung-il ng paraan at hahanap siya ng paraan upang buksan ni Choi Kyung-il ang safe sa kanyang sarili. Hindi ito magiging posible kung wala ang tulong ng kanyang mga kaibigan. Dinalaw ni Chairman Kang ang ina ni Hemi at sinadya niyang ibunyag na kinuha ni Yu Chae-young ang ledger na mayroong mga pangalan ng mga matataas na opisyal. Nagdagdag si Hemi ng gasolina sa apoy na nagsabing si Choi Kyung-il ay patagong kinuha ang mga paninda ng Angels Club para ibenta. Nagduda si Chairman Kang at inutusan na imbestigahan ang account ni Choi Kyung-il. Nalaman niya na ang pera sa Dummy Corporation sa Hong Kong na nakarehistro sa pangalan ni Choi Kyung-il ay talagang inilipat sa kanyang account. May matibay na ebidensya at nagsimulang maghinala si Chairman Kang sa kanya. Ang pera ay sinadyang inayos ni Jeohyuk para ilipat ni Yuna sa Hong Kong. Sa panahong ito, walang kamalay-malay si Choi Kyung-il at sinusubukan pa ring patunayan ang kanyang sarili. Hindi mapagkakatiwalaan si Jeohyuk. Narinig niya mula sa isang kliyente ng Angels Club na hiniling ni Choi Kyung-il na ipahayag niya sa piskalya na si Chairman Kang ang may-ari ng Angels Club. Nakuha na ni Choi Kyung-il ang kliyenteng ledger mula sa ina ni Hemi. Pagkatapos magulat ng sekretaryo, muling nagpakita si Yu Chae-young sa harap ni Chairman Kang at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang ledger kay Choi Kyung-il upang maibalik niya ang ledger sa mga kliyente na umaasang susuportahan nila ang negosyo ng bagong nightclub. Nagpakita si Yu Chae-young ng recording bilang ebidensya na lalong nagpatunay na ang kanyang anak ay bumalik na sa kanyang proteksyon. Ang kliyente na nagulat sa sekretaryo ay sinadya ring inayos ni Yu Chae-young.
Inayos nila ang bitag na ito upang hatiin ang relasyon sa pagitan ni Choi Kyung-il at Chairman Kang upang tuluyan siyang magtiwala sa grupo ni Choi Kyung-il. Nagpadala siya ng mga tao upang alisin si Choi Kyung-il. Sa parehong oras, napagtanto din ni Choi Kyung-il na may panganib na papalapit. Binuksan niya ang safe at nagplano na tumakas kasama ang ebidensya at pera. Habang nag-iempeke siya, pumasok na ang mga mamamatay tao. Nasugatan si Choi Kyung-il at tumakas pagkatapos alisin ang mga mamamatay tao. Ngunit hindi niya na-lock ang safe. Nakabukas ang safe at kalahati pa lang ng ebidensya ang na-empek. Patagong pumasok si Young Pil sa silid at kinuha ang lahat ng ebidensya. Sa ebidensyang hawak nila, hinarap ng 4 na babae si Chairman Kang. Dumating din ang pulisya sa silid at inaresto siya. Sa daan papunta sa istasyon ng pulis, sumulpot ang sekretaryo na nakasakay sa motorsiklo at pinatay si Chairman Kang. Pagkaraan lang, inaresto rin si Choi Kyung-il. Sa puntong ito, natupad na ni Choi Kyung-il ang kanyang pangako na dalhin sa hustisya ang pumatay kay Jang Ho-woo. Bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Tinawag na rin siyang ina ng anak ni Yuna. Masayang umiyak si Yuna. Ito ay isang bagay na matagal na niyang hinintay at sa wakas ay natupad na. Dahil sa pagbubunyag ng legend ng ina ni Hemi, bumagsak ang kanyang negosyo. Sa kasalukuyan, ang tanging kliyente niya ay si Yong Pyo na pumunta roon para ipagdiwang ang first birthday ng kanyang anak. Nagtipon-tipon ang mga kaibigan at pamilya at masaya silang nag-usap at nagtawanan. Nalaman ng lahat na gusto ni Yong Pyo si Choi Kyung-il. Sana ay tulungan pa rin niya siyang malampasan ang sakit ng pagkawala ni Jang Ho-woo. Pagdating sa pagpili ng bagay ng bata, nakatayo si Choi Kyung-il sa malayo at pinapanood ang kanyang mga kaibigan na masayang nagtatawanan. Ang eksenang ito ay nagpapasaya sa kanya. Hindi maiiwasan ang mga paghihirap sa buhay. Ngunit hanggat mayroon kang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan, sa huli ay makikita mo ang liwanag pagkatapos ng madilim na ulap. Ang pelikula ay maaaring magtapos na. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Pindutin ang like, mag-comment at mag-follow sa aming channel para sa tamang oras na check-in. Laging kumiti araw-araw. Bye-bye.